Si Allen ang pinakamalakas na bayani na naisekay sa ibang mundo ngunit itinago ang kanyang mga kapangyarihan upang mamuhay ng mapayapa. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng ang kanyang minamahal ay nasa panganib. Kaya, ipinakita niya ang kanyang tunay na lakas upang iligtas ito at nakasesyon ang ilang maharlikang babae. Nagsimula ang lahat isang umaga nang tawagin siya ng ama ni Allen na isang pag-aaksaya ng espasyo dahil siya ang tagapagmana ng marangal na ari-arian, ngunit wala siyang anumang mahika or mga regalo. Bilang resulta, pinalayas niya si Allen, ngunit nang mawala si Allen sa paningin, ipinagdiwang niya ang kanyang kalayaan mula sa kanyang malupit na ama at nagpas siyang mamuhay ng mapayapa. Malapit na niyang simulan ang kanyang paglalakbay patungo sa mga hangganan nang bigla niyang makita ang isang walang pag-asang labanan na nagaganap sa malayo kung saan ang ilang mga babae ay inaatake ng mga hindi masisirang lobo. Sa malapitang pagtingin, nakilala ni Allen ang mga aset na iyon at napagtanto na ang mga ito ay kay Riz, ang unang prinsesa ng Adu Astela Kingdom. Pagkatapos ay naalala niya kung paano siya minsang ipinagtanggol ng babae sa isang kaganapan kung saan siya ay kinukot siya dahil sa pagiging mahina, na nagkataon na ang unang pagkakataon na siya ay pinagtanggol ng babae. Ngunit habang nagbabalik tanaw siya, sa wakas ay ibinaba ng mga halimaw ang bantay ni Beatrice at nagsimulang lumapit kay Riz. Sa sandaling iyon, binitawan ni Allen ang kanyang sumpa na hindi kailanman ipapakita ang kanyang mga lihim na kapangyarihan mula sa kanyang nakaraang buhay, lahat para makapag-aura farm siya sa harap ng kanyang minamahal. Sa huling sandali, isang kamay lang ang ginamit niya para pigilan ang lobong luwad sa pagkagat sa ulo ni Riz. Nagulat si Riz, tinanong siya kung ano ang ginagawa ni Allen doon, ngunit sinabi sa kanya ng bida na pag-uusapan nila ito mamaya sa gabi habang siya ay tumatalon pasulong at gumagamit ng 100 teknik ng espada para tapusin ang mga natitirang lobo ng sabay-sabay. Kahit na sila ay nailigtas, umiyak si Riz habang sinasabi ni Beatrice ang kanyang mga huling salita, ngunit casual na lumapit si Allen sa kanila at pinagaling siya. Umupo si Beatrice at namangha sa kung gaano kabilis na wala ang kanyang mga sugat ng walang bakas. Kaya, tinanong niya kung ito ba ay isang regalo ng isang ranggo na hindi alam ng simbahan. Nang makita ang isang madaling pagtakas, sumang-ayon lamang si Allen at tinanong kung ano ang ginagawa nila sa gitna ng kawalan. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Riz na nakatanggap siya ng revelasyon na pumunta sa isang nayon sa hangganan, na siyang pupuntahan ni Allen. Gayunpaman, nang sabihin sa kanya ng mga babae na sira ang kariton, humanap si Allen ng ibang dahilan para mag-aura farm at kumpunihin ang kariton. Di nagtagal, nakarating sila sa isang nayon at nakita ang pinuno ng nayon na nagtatapon ng isang babae na nagngangalang Akira. Bigla, nakilala siya ni Riz, ngunit dahil may alaala si Akira ng isang goldfish, ipinaalala ni Riz sa kanya na minsan silang nagkita sa kabisera. Nang marinig ito, humingi ng tawad si Akira, at habang iniisip ni Allen kung ano ang nangyayari, ipinaliwanag ni Beatrice na si Akira ay isang bayani na nagtataglay ng isang espesyal na regalo, na ipinagkakalob sa isang tao sa isang henerasyon. Naisip ni Riz na ang kanyang misyon ay dapat tulungan si Akira sa kanyang misyon. Nang araw na iyon, habang sila ay naghahapunan, isinalaysay ni Akira kung paano niya ipinangako na ililigtas ang isang babae na nagsabing malapit na siyang ihain sa isang dragon sa mga bundok. Gayunpaman, nang makipagtalo siya sa pinuno ng nayon, pinalayas siya nito. Naisip ni Allen na malamang na nagplano ang nayon na mag-alay ng sakripisyo sa dragon para sa proteksyon laban sa mga halimaw, kaya naman walang mga halimaw sa paligid. Pagkatapos ay tinanong ni Riz kung nasaan ang babae, at sinabi ni Akira na itinago niya ito sa isang kuweba. Pagkatapos nito, sinabi niyang aalis siya para talunin ang dragon at hiniling sa kanila na sumama kung gusto nila. Nang sandaling iyon, itinuro ni Allen na maaaring ayaw ng mga taga-nayon na matalo ang dragon at tinanong si Akira kung naisip niya iyon, ngunit sinabi ni Akira na ang inaalala lang niya ay ang pagliligtas sa babae, kaya nagpasya silang lahat na sumama sa kanya. Pagdating sa tuktok ng bundok, si Akira ang namuno at tinamaan ng kidlat ang dragon. Ngunit ang hindi naapektuhang dragon ay nagtanong kung ang kahihiyan ng isang pag-atake ay isang bagong massage therapy. Nang maghanda na siyang umatake muli, ang dragon ay naglaro ng madumi at itinuro ang babae mula sa nayon na malinaw na hindi naligtas sa kuweba. Nagalit si Akira, kaya ipinaliwanag ng dragon na sinadya niyang pinakawalan ang babae para lang mapanood ang mga tao na mawalan ng pag-asa. Ito ay lalong ikinainis ni Akira,
kaya sumugod siya at tinamaan ang dragon gamit ang kanyang trump card. Sa kasamaang palad, walang nangyari. Kaya, pinatumba siya ng dragon gamit ang buntot nito. At habang naghahanda itong sunugin si Akira, pinutol ni Allen ang isa sa mga pakpak nito. Habang inaalagaan ni Riz at Beatrice si Akira, sumugod ang dragon patungo kay Allen, ngunit pinigilan niya ito gamit ang isang hiwa ng kanyang espada. Biglang tumakbo ang dragon at habang hinahabol ito ni Allen, lumapag ang dragon sa ibabaw ni Riz at Beatrice, nagbabantang puksain silang lahat. Nang sandaling iyon, tinawag ni Riz si Allen at tinanguan ito, na nagpaisip sa kanya kung gaano siya naniniwala sa kanya. Dahil dito, dumobol ang laki ng espada ni Allen. At iyon ang espadang ginamit niya upang tusukin ang katawan ng dragon. Nagpakawala ito ng sinag sa kalangitan habang ang dragon ay sumabog sa 1,000,000 piraso. Gayunpaman, ang pagsabog ay nag-iwan sa kanyang espada na nabasag at naubos ang kanyang lakas. Kaya, sumugod si Riz sa kanyang tabi upang matingnan ng mas malapitan ang kanyang gantimpala. Kinabukasan, nang magising si Allen, at nang makita niya si Riz sa tabi niya, humingi siya ng paumanhin sa labis na pagtulog. Gayunpaman, sinabihan siya ni Riz na huwag mag-alala dahil malamang na nawalan na siya ng lakas mula noong nakaraang gabi. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Riz ang kanyang sarili dahil nakita niya itong pinapagaling si Akira noong nakaraang gabi. Nang sandaling iyon, pinutol siya ni Allen at sinabing may narinig siyang siyentipiko na kayang magpagaling ng anumang sugat or karamdaman. Nang idagdag niya na hindi niya inakala na maaaring siya iyon, humingi ng tawad si Riz sa paglilihim sa kanya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Allen na palagi niya itong makikita bilang ang sweet na dating Riz. Ilang sandali pa, humiwalay si Akira sa iba at isinama si Sarah, ang maliit na batang babae sa nayon, dahil wala itong pamilya. Pagbalik sa mansyon ni Craig, ipinaalam niya sa hologram ng isang lalaking nagngangalang Hurst tungkol sa pagkatalo ng dragon at nagplano ng pagpuksa sa bayani at sa mga santo. Samantala, nagalit ang kapatid ni Allen na si Brett at hiniling na sana ay nagawa ng mga lobo ang trabaho. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Craig na palagi silang magkakaroon ng iba pang mga pagkakataon at nangakong puksain ang mga bayani habang ginagantihan ang kaharian. Samantala, sa karwahe ni Riz, isiniwalat ni Riz na mayroon siyang kaibigan na isang panday na nakatira sa isang kalapit na nayon at kayang ayusin ang kanyang espada. Nagulat, sinabi ni Allen na wala siyang ideya na may mga nayon sa mga hangganan. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Riz kay Allen dahil sa pag-akit sa kanya sa drama ng kanyang buhay dahil sa kanyang pagbubunyag at sinabing babawi siya sa kanya sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang espada. Kalaunan, habang nagpapahinga sila sa gabi, nakatulog si Riz at bumagsak sa kandanggan ni Allen, ngunit mabilis siyang nagising at humingi ng tawad. Gayunpaman, tumawa si Beatrice at sinabing maaari siyang tumingin sa ibang direksyon habang nilalamon nila ang isa't isa. Pagkatapos ay hinayaan ni Allen si Riz na magpahinga sa kanyang balikat habang inaalala niya ang unang pagkakataon na nagkita sila. Lumapit si Riz sa kanya at nagpakilala bilang kanyang mapapangasawa. Kinabukasan, nakarating sila sa nayon. At nang magkomento si Allen kung gaano kasigla ang lugar, ipinaliwanag ni Riz na ang mga adventurer at mga palaboy na may partikular na interes ay nagtitipon doon dahil nasa mga hangganan ito. Maya-maya, nakarating sila sa bahay ng mga panday kung saan nila natagpuan si Noel na nakahiga sa sahig. Mabilis siyang tiningnan ni Beatrice at ipinaalala kay Riz na parang bangkay na natutulog si Noel. Ilang sandali pa, sinimulang pagalingin ni Riz si Noel. Kaya tinanong ni Allen kung pinapagaling ba niya ito tuwing nahihilo ito dahil sa pagod. Kaya ipinaliwanag ni Beatrice na hindi kumakain, umiinom, or natutulog si Noel kapag gumagawa siya ng espada. Habang ipinaliwanag ni Riz na maraming beses na niya itong sinabihan na alagaan ang sarili, nagising ang natutulog na babae, sinasabing mahimbing ang tulog nito. Doon din, binati niya sina Riz at Beatrice, ngunit nagtataka kung sino si Allen, kaya ipinakilala ni Beatrice si Allen bilang bantay ni Riz, at agad na nahulaan ni Noel na kailangan niya ng espada. Nang kumpirmahin ito ni Riz, sinabi ni Noel na mayroon siyang nakatambak na mga order. Ngunit nang ipakita sa kanya ni Allen ang kanyang sirang espada, bigla niyang sinuri ang espada at napagtanto na nagamit na ito sa ganap nitong limitasyon. Bigla, nagbago ang kanyang isip at nagpas siyang gumawa ng espada para kay Allen.
Pagkatapos nito, tinanong niya si Allen kung interesado ito sa isang talim na higit pa sa isang banal na espada, habang iniisip ni Allen kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Beatrice na ito ay isang espada na maaari lamang gamitin ng isang bayani at tinanong si Noel kung may mga espada na higit pa roon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Noel na hindi makakagawa ang isang panday ng kanilang pinakamahusay na espada nang hindi nalalaman ang gumagamit nito. At dahil nangangailangan ito ng isang karapat-dapat na may hawak, sinabi niya na hindi siya makahanap ng isa. Gayunpaman, nang ituro niya na maaaring si Allen ang tamang tao at tinanong kung ano ang iniisip niya, sinabi niya na hindi siya maaaring tumanggi. Kaya sinabi ni Noel na magsisimula na siya at itatapon ang lahat ng mga ito. Pagkasara ng pinto, naalala niya si Vanessa, ang panday na nagpalaki sa kanya. Habang palabas sila ng kubo, nag-aalala si Riz tungkol kay Noel. Habang iminumungkahi ni Allen na kumuha sila ng kwarto, ngunit hindi nila alam, isang di nakikitang babaeng Amazonian na nagngangalang Mylene ang nag-eespiya sa kanila. Pagkatapos, nang magulat si Mylene kay Hers, ang kanyang amo, sinabi nito na ang presensya ni Riz sa nayon ay nagpapadali sa mga bagay para sa kanila, ngunit nag-aalala tungkol kay Allen dahil sinabi ni Craig na ang kanyang personal na bantay ay dapat isang nag-iisang babaeng kabalyero. Habang iniisip nila kung sino siya, iminungkahi ni Hers na mag-imbestiga pa sila. Samantala, sa isang tuluyan sa bayan, iniisip ni Allen kung ano ang gagawin para magpalipas ng oras. Kaya, sinabihan siya ni Beatrice na hawakan ang ilang damo. Gayunpaman, nang iminumungkahi ni Riz na tingnan nila ang Adventurers Guild, sinabi ni Beatrice na ang mga materyales na nakuha nila mula sa dragon ay maaaring ipagpalit sa isang malaking halaga. Nang marinig ito, sumang-ayon si Allen at sinabing nabubuhay siya sa vibes at isang walang laman na bulsa mula nang siya ay mapalayos. Kaya, tinanong niya ang mga babae kung ano ang gagawin nila at sinabi ni Riz na maglilibot sila. Pagkatapos umalis ni Allen, tinanong ni Beatrice si Riz kung sigurado ba siyang kaya nilang harapin ang kanilang ginagawa ng mag-isa, ngunit sinabi nitong ayaw na niyang isama pa si Allen gaya ng dati. Pagdating sa guild, ipinakita niya sa receptionist ang isang bag ng mga kaliskis ng dragon at nataranta siya. Nang tumakbo siya para suriin ito, dumating si Hers kasama si Mylene para tanungin ito tungkol sa dragon. Matapos humingi ng tawad sa hindi pagpapakilala, ipinakilala ni Hers ang kanyang sarili at Mylene at sinabing naglilibot sila para makinig sa mga adventurer. Nang sandaling iyon, tinanong ni Hers si Allen kung natalo niya ng mag-isa ang dragon, ngunit sinabi ni Allen na mayroon siyang mga kakampi. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Hers kung kasama niya ang bayani. At matapos kumpirmahin ni Allen na tama ang kanyang intuition, bumalik ang receptionist at sinabing kumpleto na ang pagtatasa. Gayunpaman, nang lumingon si Allen, napagtanto niyang wala na sina Hers at Mylene. Sa isang malapit na lugar, sinabi ni Hers kay Mylene na gusto niyang masukat ang mga kakayahan ni Allen, ngunit idinagdag niya na nadismaya siya dahil isa siyang bigo na walang talento. Gayunpaman, sinabi ni Mylene na may kakaiba kay Allen, ngunit binaliwala ito ni Hers. Nang araw na iyon, nang bumalik sila sa pagawaan ni Noel, natagpuan nila itong pagod na naman, kaya pinagaling siya ni Riz. Pagkagising, itinuro ni Noel ang espada at sinabing handa na ito. Kaya, tiningnan ito ni Allen at sinabing talagang hindi ka panipaniwala. Pagkatapos, tumungo sina Allen at Noel sa kagubatan upang subukan ang espada. Tinanong ni Allen kung bakit siya panday dahil mas angkop ang mga dwarves para sa trabaho. Bigla, huminto si Noel at isiniwalat na isang dwarf ang nagpalaki sa kanya. Maraming taon na ang nakalilipas, walang alam si Noel tungkol sa kanyang pinagmulan or mga magulang. Kaya, isang dwarf na nagngangalang Vanessa ang nakakita sa kanya at kinuha siya. Di nagtagal, pinaslang ni Allen ang isang pamilya ng mga halimaw gamit ang kanyang bagong espada at sinabing gusto niya ito. Pagkatapos ay hiniling ni Noel na makita ito, at habang tinitingnan niya ito, tinanong ni Allen ang tungkol sa kanyang regalo, at ipinaliwanag niya na nakikita niya ang lahat tungkol sa isang espada na hindi nakikita ng mata. Pagkatapos nito, pinuri niya si Allen sa paggamit ng espada nang hindi nag-iiwan ng kahit isang gasgas dito at ngumiti, na sinasabing tama siya. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Noel na pumunta sila sa mas malalim na bahagi ng kagubatan upang makahanap ng mas malalakas na halimaw.
Di nagtagal, nakarating sila sa isang madilim na bahagi ng kagubatan, ngunit sinabi ni Noel na kakaiba ito dahil walang mga halimaw sa paligid. Nang mahulaan niyang natatakot sila kay Allen, sinabi ni Allen na hindi siya ang kinatatakutan nila. Bigla, sinira niya ang isang harang gamit ang kanyang espada, na naglabas ng isang Fenrir, na nagdulot ng ilang malungkot na alaala kay Noel. Pagkatapos ay sinabihan niya si Allen na salakayin ang halimaw gamit ang espada. Gayunpaman, sinabi ni Allen na wala siyang dahilan para salakayin ang halimaw dahil hindi naman sila inatake nito. Kaya, sinabi ni Noel na ang halimaw ang kumain ng kanyang master. Gayunpaman, sinabi ni Allen na wala siyang interes na ipaghiganti ito para sa kanya. Kaya, inagaw ni Noel ang espada at tumakbo patungo sa Fenrir upang puksain ito. Bigla, sinabi ni Allen na ang Fenrir ay may harang na magpapawalang bisa sa anumang pag-atake sa ibaba ng isang tiyak na antas. Bukod pa rito, sinabi ni Allen na tanging ang mga dekalidad na armas tulad ng isang sagradong espada ang makakasira sa harang. Nang marinig ito, nagkomento si Noel na ang kanyang talem ay higit pa sa isang sagradong talem, ngunit sinabi ni Allen na ang talem ay hindi mag-iiwan ng kahit isang gasgas sa halimaw at idinagdag na mali siya tungkol sa espada. Nang araw na iyon, nakatagpo ni Allen sina Riz at Beatrice at ikinwento sa kanila ang tungkol sa Fenrir. Nang idagdag niya na sa palagay niya ay may nagdala nito doon dahil may isang uri ng kapangyarihan na nakabalot dito, tinanong ni Beatrice kung sino ang gagawa noon. Bilang tugon, sinabi ni Allen na wala pang ebidensya na magpapatunay nito at tinanong kung natapos na nila ang kanilang gawain sa bayan. Nagulat, namangha si Riz sa kung gaano niya nakikita ang kanyang sarili at isiniwalat na si Cyril, isang general sa kanyang kaharian, ay pinaslang at hiniwan ng ulo ng isang demonyo. Gayunpaman, sinabi ni Allen na hindi pangkaraniwan para sa mga demonyo ang pumaslang sa mga tao. Kaya, nagkomento si Beatrice na may isang tao sa kaharian na dapat ay nakikipagtulungan sa mga demonyo at ginagamit ang kanilang mga kapangyarihan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Allen na may nakilala siyang kaina-hinalang tao. Pagbalik sa kagubatan, natuklasan ni Mylene na nasira na ang harang sa paligid ng Fenrir at nagtaka kung kapangyarihan ba iyon ni Allen, ngunit nang makita niya si Horus, iniulat niya na walang problema. Nang sandaling iyon, inanunsyo ni Horus na gagawa na sila ng kanilang hakbang at inutusan siyang kunin ang mga ulo ni Riz at Noel. Nang mukhang nagulat si Mylene sa utos, sinabihan siya ni Horus na sundin siya at nag-activate ng selyo sa kanyang leeg. Kaya, sumang-ayon si Mylene. Pagbalik sa pagawaan ni Noel, gumawa siya ng espada habang iniisip ang mga komento ni Allen tungkol sa kanyang espada. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang espada ay maaaring tumama sa Fenrir kung ito ay maspino. Dahil dito, patuloy na pinagtatrabahuhan ni Noel ang espada hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Nang sandaling iyon, napanaginipan niya ang sandaling inutusan ni Horus ang Fenrir na atakihin si Vanessa dahil gumagawa ito ng matatalas na talim na kapantay ng mga sagradong espada. Gayunpaman, nanindigan siya laban sa halimaw at inatake ito gamit ang kanyang espada. Sa kasamaang palad, tumama ang espada sa harang at agad na nabasag. Kaya, sinira siya ng Fenrir. Habang pinapanood ni Noel ang nangyayari, sinubukan siyang atakihin ng Fenrir, ngunit dumating si Akira at tinamaan ito ng kidlat. Nang makabangon muli ang Fenrir, muling tinawag ni Akira ang kidlat, ngunit walang nangyari. Kaya, sumugod siya patungo rito at tinamaan ang ulo nito, ngunit agad na nawala si Horus kasama ang Fenrir. Pagkatapos nito, sinubukan ni Akira na gamutin ang mga sugat ni Noel, ngunit tumanggi siya at nagtaka kung bakit hindi sapat ang espada ni Vanessa. Kinabukasan, nagising si Noel na magaan ang pakiramdam at bumalik sa paggawa ng espada. At nang matapos ito, mag-isa siyang nagtungo sa kagubatan. Ilang sandali pa, natagpuan niya ang Fenrir at sinubukang atakihin ito gamit ang espada, ngunit nagising ang halimaw at pinatumba siya. Nang sandaling iyon, muling bumangon si Noel at biglang sumulpat si Horus mula sa kung saan at sinabing magiging mahusay siyang punching bag. Pagkatapos ay sinabi niya na hinahanap niya ito kahit saan, ngunit tinanong ni Noel kung sinusubukan ba niyang tanggalin si Vanessa. Bigla, naalala ni Horus na siya ang maliit na elf na kasama ni Vanessa noong nasawi ito at sinabing tadhana na silang dalawa ay masasawi sa isang Fenrir. Bigla, umatake si Noel gamit ang espada, ngunit tinalon siya ng Fenrir at sinipa siya gamit ang likurang binti nito.
Nang sandaling iyon, tinanong ni Hers kung gusto niyang maglingkod sa kanya dahil taglay niya ang isa sa 5 kilalang likas na regalo sa mundo, ang mga mata ng Fairy Sovereign. Pagkatapos ay nangako siyang gagantimpalaan siya habang idinagdag na may iba pa na naglilingkod sa kanya. Nang marinig ito, tinanong ni Noel kung si Mylene ba ang tinutukoy niya, at ipinaliwanag ni Hers na itinago niya ito malapit sa kanyang sarili matapos niyang sirain ang kanyang tinubuang bayan. Bilang tugon, sinabi ni Noel na mas gugustuhin pa nitong masawi kaysa maging alipin niya. Kaya, inutusan ni Hers ang Fenrir na umatake. Gayunpaman, dumating si Allen sa oras upang tapusin ang halimaw. Nang makita ito, inamin ni Hers na nagkamali siya sa paghusga sa mga kakayahan ni Allen at sinabing nagkamali siya sa pag-iwan kay Riz upang iligtas si Noel. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Allen kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag ni Hers na hindi niya mapoprotektahan ang prinsesa kung may mangyari sa kanya. Samantala, sa lodge, pumasok si Mylene habang hindi nakikita at tumungo sa silid ni Riz, umaasang matatagpuan siya sa kama, ngunit nakakita siya ng isang patibong. Nang sabihin sa kanya ni Beatrice na manatili, tinanong ni Mylene kung paano nila siya makikita. Pagbalik sa kagubatan, ipinaliwanag ni Allen na naglagay siya ng harang upang mapawalang bisa ang pagiging hindi nakikita sa loob ng isang tiyak na saklaw ni Riz. Nang ibunyag ni Allen na sinubukan niya ang mga ganitong pakana sa kanyang nakaraang buhay, namangha si Hers dito at sinabing hindi mapipigilan si Mylene kahit ano paman. Sa lodge, nagbanggaan sina Beatrice at Mylene gamit ang mga armas. At nang subukang tusukan ni Beatrice si Mylene, hiniling ni Riz na tumigil siya. Sinamantala ang pagkakataong ito, pinabagsak ni Mylene si Beatrice at nag-alangan ng harapin niya si Riz. Nang sandaling iyon, tumayo muli si Beatrice at pinabagsak siya. Nang maramdaman ito, sinabi ni Allen kay Hers na nabigo ang kanyang pagtatangkang tapusin ito. Kaya, sinabi ni Hers na siya pa rin ang may kontrol dahil hindi masasaktan ni Allen ang Fenrir ng walang sagradong espada. Bigla, inutusan niya ang Fenrir na umatake, ngunit nang papalapit ito kay Allen, hiniwa niya ang ulo ng halimaw, na ikinagulat ni Hers, na biglang naglaho. Pagkatapos ay binuhat ni Allen si Noel, na natulog pagkatapos niyang pagalingin ito, sa kanyang likod at dinala siya sa lodge, kung saan niya natagpuan si Riz na naghihintay. Nang sandaling iyon, nagising si Noel at sinimulang bugbugin si Allen dahil sa pagbuhat sa kanya ng walang pahintulot niya. Di nagtagal, sa lodge, sinabi ni Riz na pinalaya na si Mylene mula sa regalo ng pagpapasakop ni Hers at sinabing dapat ay malaya na siyang makapagsalita. Nang imungkahi ni Beatrice na ipadala nila siya sa kabisera upang humarap sa paglilitis, sinabi ni Riz na hindi siya naniniwala na masamang tao si Mylene dahil hindi niya tinangka ang pagpaslang sa pamamagitan ng kanyang kagustuhan. Bukod pa rito, sinabi ni Riz na dapat ay mauuwian pa si Mylene, ngunit isiniwalat ni Mylene na wala siyang mababalikan dahil sinunog nila ang lahat. Biglang ipinaalala sa kanyang sitwasyon kay Noel kung paano siya iniligtas ni Vanessa, kaya pinakawalan niya si Mylene at nagpas siyang tanggapin siya. Nag-aalala, sinabi ni Beatrice na baka atakihin niya ulit si Riz, ngunit sinabi ni Noel na pipigilan niya ito at papagalitan kung mangyari iyon. Naantig dito, napaiyak si Mylene habang humingi ng tawad si Beatrice sa pagsasalita ng malupit. Pagkatapos, lumabas si Allen at inihampas ang kanyang espada, nagpaputok ng isang atake na natagpuan si Hers at muntik na siyang tamaan. Bigla, isang demonyo ang lumapit sa kanya mula sa kadiliman, at di nagtagal, dumating si Allen at napagtanto na may nakarating kay Hers bago pa man siya makapunta. Samantala, nagpakita ang demonyo sa mansyon ni Craig at nagulat na nakipag-ugnayan siya kay Hers bago pa man siya makapaglabas ng anumang impormasyon. Pinagalitan ni Brett ang demonyo dahil sa hindi niya pagpaslang kay Riz. Kaya, nanumpa ang demonyo na haharapin niya sina Riz at Noel sa susunod. Nang ideklara ni Craig na hahawakan niya ang bayani at ang arsobispo, hiniling ni Brett kay Craig na hayaan siyang harapin ang arsobispo. Ilang panahon bago ang lahat ng ito, habang nakasakay si Riz sa isang karwahe na binabantayan ni Alfred, ang kanyang tiyuhin, na isang kabalyero, ang convoy ay inatake ng mga halimaw. Mabilis na tumalon si Alfred palabas ng karwahe upang lumaban, ngunit sinubukan ng isa sa mga halimaw na pasukin ang karwahe at agawin si Riz. Bigla, inatake ito ni Alfred, ngunit gumanti ang nasaktan na halimaw. Pagkatapos nito, sinunggaban siya ng halimaw at tumalon pababa ng bangin kasama niya.
Sa totoong oras, dumating si Allen at ang kanyang mga kasama sa isang nayon kung saan naabutan nilang abala ang mga taga-nayon. Kaya, tinanong ni Allen ang isang lalaki kung naghahanda sila para sa isang pagdiriwang. Pagkatapos ay sumagot ang lalaki na sinasabing ito ay tinatawag na pagdiriwang ng mga espiritong bumabalik kung saan nila tinatanggap ang espirito ng kanilang mga ninuno. Nang mukhang nag-aalala si Beatrice nang marinig ito, tumawa ang lalaki at sinabing Halloween lang ito na maraming sayawan. Kaya tinanong ni Riz kung may kilala silang nakasuot ng pilak na baluti at idinagdag na narinig niya na may isang taong ganoon ang paglalarawan ang pumunta sa nayon. Gayunpaman, walang kaalam-alam ang mga lalaki at humingi ng paumanhin dahil hindi sila nakatulong. Doon lang nila naisip na baka tsismis lang ito. Ilang araw bago ito, habang nag-iisip sila ng mga lead tungkol sa pagpaslang sa general, sinabi ni Noel na narinig niya mula sa isang adventurer ang tungkol sa isang multo na nagpapakita sa isang partikular na nayon. Pagkatapos ay idinagdag niya na malamang na ito ay mula sa maharlikang pamilya at nakasuot ng pilak na baluti na may bahid ng dugo. Matapos sabihin sa kanila ang nakakatakot na tsismis, sinabi ni Beatrice na peke lang ang lahat, ngunit nang makarinig sila ng malakas na ingay, nataranta siya. Pagkatapos ay inakusahan siya ni Miley na takot siya sa mga multo, ngunit sinabi ni Beatrice na hindi. Nang iminungkahi ni Riz na imbestigahan nila ang nayon, tinanong ni Allen kung kayang buhayin ng mga demonyo ang mga sawi at iminungkahi na suriin nila ang sementeryo ng nayon. Kaya, tumungo sila sa sementeryo kung saan natarante si Beatrice sa kaunting tunog. Nang lumingon siya, napagtanto niyang isang lalaki mula sa nayon iyon. Di nagtagal, dinala sila ng lalaki sa bahay ng pinuno ng nayon at sinabing siya ang pinakamaalam sa mga bagay-bagay sa nayon. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Allen ang lalaki kung ano ang ginagawa niya sa sementeryo, at sumagot ito na dumaan lang siya. Pagkatapos, nang makilala nila ang pinuno ng nayon at tanungin siya, sumagot ito sa pagsasabing hindi pa nila naririnig ang mga ganitong tsismis. Pagkatapos ay sinabihan niya silang matulog sa nayon at magsaya sa pagdiriwang kasama nila kinabukasan. Habang pinag-iisipan ito ni Riz, tinanggap ni Allen ang alok. Nang gabing iyon, binangungot si Riz at nagising na sumisigaw, ngunit pinakalma siya ni Allen at tinanong kung ayos lang ba siya. Bigla siyang kumapit sa kanya at hiniling na hayaan siyang manatili doon ng ilang sandali. Kinabukasan, nagsimula ang pista, at habang nagtitipon ang mga taga-nayon sa paligid ng apoy na nakasuot ng kanilang mga kasuotan upang sumayaw, pinapanood sila ni Allen at ng kanyang mga kasama mula sa malayo. Habang iniisip ni Allen na walang kakaiba sa pista, dumating ang lalaki mula sa sementeryo at iminungkahi na sumali rin sila sa sayawan. Kaya, sinabihan ni Riz sina Allen at Beatrice na mauna na habang nagpapahinga siya. At nang umalis sila, nakita niya si Alfred na naglalakad palayo sa likod ng isang pulutong ng mga taga-nayon. Mabilis siyang tumakbo at huminto nang hinggalan siya. Nang sandaling iyon, sinabi sa kanya ni Alfred na mapanganib na pumunta sa kagubatan ng mag-isa. Pagkatapos ay tinanong siya ni Riz kung ano ang ginagawa niya simula nang hanapin nila siya sa ilalim ng bangin ngunit hindi nila siya natagpuan. Dahil dito, sinabi ni Riz na naniniwala siyang buhay pa ito sa kung saan. Kaya, tumugon si Alfred sa pagsasabing nagagalit siya sa maharlikang pamilya at nagtatago upang makapaghiganti. Bigla, sinabi niya kay Riz na sinusubukan ng kanyang ama na tapusin siya at ang iba pa gamit ang likas na mga talento dahil sa palagay niya ay maaari nilang sirain ang mundo. Pagkatapos nito, inalok ni Alfred si Riz ng tulong at hiniling sa kanya na sumama sa kanya upang talunin ang hari. Gayunpaman, tumanggi si Riz at sinabing maaari nilang ayusin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa hari. Nang ipaalala niya sa kanya ang dating pinaninindigan nito, biglang lumutang si Alfred at inatake siya, ngunit dumating si Allen sa oras upang harangan ang pag-atake. Nagulat, tinanong ni Riz si Allen kung paano siya dumating sa oras, at sinabi ni Allen na binabantayan niya ito buong oras. Nang marinig ito, nakilala ni Alfred si Allen at tinawag siyang isang bigo, ngunit sinabi ni Allen na hindi pa siya handa para sa isang maliit na pag-uusap at idinagdag na ibabalik niya ang mga setting ng pabrika ni Alfred. Nang sandaling iyon, naglagay siya ng spell break sa kanya, at bumagsak si Alfred. Di nagtagal, biglang bumangon si Alfred at sinabing sawi na siya. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Allen sa pagsira sa spell at ipinaliwanag na ang lahat ng ginawa niya ay hindi niya sariling kagustuhan.
Doon din, isiniwalat ni Alfred na ang mga demonyo ang siyang nagtatangkang puksain ang mga likas na tagapagdala ng regalo. Pagkatapos, sinabi ni Alfred na si Riz lang ang tanging bagay sa kanyang buhay na nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Kaya, hiniling niya kay Allen na alagaan si Riz at makipaglaban sa kanya sa huling pagkakataon. Nang marinig ito, bulalas ni Riz, ngunit sinabi ni Allen na nararapat lamang ito dahil ipinagkakatiwala siya ni Alfred sa kanya, at kailangan niyang tingnan kung karapat-dapat siya. Bigla, nagsimula silang maglaban ng mga espada habang pinapanood at ginugunite ni Riz ang mga nakaraang panahon kasama si Alfred. Ilang sandali pa, umulan at nahiga si Alfred sa sahig habang sinasabi ang kanyang mga huling salita. At nang sa wakas ay pumanaw na siya, iniyakan siya ni Riz. Nang gabing iyon, nilapitan ng pinuno ng nayon si Allen at tinanong kung kailan niya napansin na puno ng mga sawi ang nayon. Bilang tugon, sinabi ni Allen na alam niya mula pa sa simula at idinagdag na alam niya na siya ang kumokontrol sa kanila. Dahil sa pagkausyoso, tinanong ng pinuno ng nayon kung bakit siya nanatiling tahimik tungkol dito, at ipinaliwanag ni Allen na ayaw niyang makialam dahil mapayapa sa nayon. Nang ibunyag ng pinuno ng nayon na siya ay isang demonyo, sinabi ni Allen na hindi lahat ng demonyo ay masama. Bigla, may mga zombie na nagpakita mula sa lupa at nagsimulang lumapit kay Allen habang kinokontrol sila ng pinuno ng nayon na parang mga puppet at sinabihan siyang yumuko sa kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, iniunat ni Allen ang kanyang kamay at pinakawalan ang mga zombie mula sa kanyang kontrol. Pagkatapos ay inilabas niya silang lahat sa isang iglap at pinulot ang isang kristal na naiwan. Samantala, sa mansyon ni Craig, iniulat ng demonyo ang kanyang pagkabigo at si Craig, na pagkatapos ay nagsabi na ang pagtakas ni Riz ay hindi makakapigil sa kanilang plano. Pagkatapos nito, idineklara niya na ang ulo ng arsobispo ay nasa kanyang mga kamay na. Sa ibang lugar, sumakay si Riz at ang kanyang mga kasama sa isang karwahe. Kaya, napansin ni Beatrice ang kanyang malungkot na hitsura at tiniyak sa kanya na palagi siyang makakasama. Samantala, sinuri ni Allen ang kristal at natuklasan na ang kapangyarihan dito ay nagmula kay Brett. Natuklasan din niya na ang tanging bahagi ni Alfred na talagang kanya ay ang kanyang ulo. Bigla, nabalitaan ni Riz sa pamamagitan ng isang hologram na bumalik na si Cyril. Pagkalipas ng ilang araw, kumalat ang balita sa kaharian tungkol sa biglaang muling pagpapakita ni Cyril, at habang si Edward, isang kapitan, ay tinatalakay ito kay Clark, na nagtanong kung sa palagay niya ay isang impostor si Cyril. Hindi ito pinansin, sinabi ni Edward na kailangan nilang gampanan ang kanilang papel bilang Premier Knight Squadron at pabagsakin ang sinumang nagnanais ng pinsala sa kaharian. Di nagtagal, habang naglalakad sila sa isang eskinita, isang figure na may nakatalukbong ang lumabas. Kaya, hinanap ni Clark ang kanyang espada, ngunit ibinunyag ng nakahod na figure ang kanyang hood, at lumabas na ang arsobispo pala ito. Kaya, tinanong ni Edward kung bakit siya naroon nang walang kasama, at sinabi ng arsobispo na kailangan niyang ipakita sa kanya ang isang bagay na siya lamang ang dapat makakita. Nang marinig ito, nagbabala si Clark na mapanganib ang sitwasyon, ngunit sinabi ni Edward na ang kanilang prioridad ay ang pangangalap ng impormasyon. Kaya, umalis siya kasama ang arsobispo. Di nagtagal, nakarating sila sa isang silid ng pagsasanay. At nang tanungin ni Edward kung ano ang ginagawa nila roon, sinabi ng arsobispo na doon natatapos ang kanyang tungkulin. Nang lumingon siya sa likuran niya, nawala na ang arsobispo, ngunit biglang nagpakita si Craig sa likuran niya at inatake gamit ang kanyang espada. Mabuti na lang at hinarang ni Edward ang atake. At pagkatapos nilang magpalitan ng mga kaaya-ayang salita, tinawag ni Craig si Edward na isang talunan at inatake siya habang sinasabi sa kanya na ang arsobispo ay pag-aari na nila. Nagulat, tinanong ni Edward kung may nagawa ba siya, ngunit ikinwento lang ni Craig kung paano sila nag-sparring noon at idinagdag na wala na siyang pangangailangan sa mundo. Samantala, naalala ni Brett noong nasawi ang kanyang ina at kung paano naging tampulan niya ng pansin si Allen, kahit na wala siyang talento. At tinatrato siya ni Craig na parang basura. Matapos makuha ni Brett ang kanyang kakayahan, biglang naging palakaibigan si Craig sa kanya, ngunit naging galit si Brett kay Allen. Nang magtaka si Brett kung bakit niya iniisip ang lahat ng iyon, isang demonyo ang nagpakita sa kanya at nagulat na ang kanilang kasunduan ay umuusad ayon sa plano.
Pagkatapos ay tinanong niya kung paano gumagana ang bahagi ni Allen sa plano, at isiniwalat niya na kinontrol niya ang arsobispo gamit ang kanyang kakayahan at ginamit ito upang akitin si Edward. Nang ituro ng demonyo na ang regalo ni Edward ay problematiko dahil maaari niyang mapawalang bisa ang epekto ng anumang iba pang regalo sa loob ng radius na 1 metro, tiniyak sa kanya ni Brett na inaasikaso ito ni Craig. Bukod pa rito, sinabi ni Brett na maaari niyang isagawa ang kanilang plano nang hindi naaapektuhan ng regalo ni Edward. Pagkatapos nito, tinanong niya ang demonyo kung kumusta ang kanilang misyon at nagpakita ang isa pang demonyo at inanunsyo na nagpakita na ang bayani. Pagkatapos ay iminungkahi niya na makipag-ugnayan sila sa Premier Knight Squadron at sinabi kay Brett na ang isang pagkabigo mula sa kanyang panig ay hindi kukonsintihin. Samantala, sa lungsod, sinabihan ni Aker si Sarah na manatiling malapit upang maiwasan ang pagkawala sa karamihan, kaya't niyakap siya nito at nangakong hahanap ng matitirhan kapag hamupa na ang lahat. Pagkatapos, nang makarating sila sa isang liblib na lugar, hiniling ni Aker sa mga demonyo na tumigil sa paglalaro ng tagwan, kaya nagpakita ang mga demonyo. Pagkatapos ay tinanong niya kung sa tingin nila ay hindi niya mararamdaman ang kanilang pagnanais sa dugo, kaya nagpa siya ang demonyo na tapusin siya. Hindi naapektuhan, tinanong ni Aker kung sa tingin nila ay kaya nila siyang hawakan, ngunit sinabi ng demonyo na malamang na hindi sila magtatagumpay kung siya lamang ang mag-isa. Bigla nilang inatake si Sarah, at habang umuungal siya sa sakit, ipinaliwanag ng demonyo na lahat ng tao sa kanyang nayon ay may nakaukit na mahiwagang sigil sa kanilang katawan, at ginagamit nito ang kanilang buhay bilang panggatong para sa isang pagsabog. Bukod pa rito, sinabi ng demonyo na maaaring sumabog si Sarah kung maglalabas sila ng bowl ang apoy. Kaya, tinanong nila si Aker kung iiwan ba niya si Sarah or masasawi din sa pag-atake. Bigla, sinabihan ni Sarah si Aker na tumakbo, ngunit hinawakan niya si Sarah at pinrotektahan siya habang naglalabas ang mga demonyo ng kanilang mga bowl ang apoy. Sa ibang lugar, nag-aalala si Clark tungkol kay Edward habang naglalakad ito kasama ang ilang mga kabalyero. Nang sandaling iyon, nakasalubong nila ang isang demonyo. Kaya, pinigilan ni Clark ang kanyang mga tauhan sa pag-atake. Dahil alam niya na malakas ito, wala silang pagkakataon. Habang iniisip niya kung ano ang susunod na gagawin, nagpa siya ang demonyo na ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa kanya. Sa isang malapit na lugar, nakatayo sina Cyril at ang arsobispo sa isang plataporma upang magsalita sa mga tao habang kinokontrol ng kakayahan ni Brett na puppeteer. Matapos humingi ng tawad si Cyril para sa mga tsismis, sinubukan ng arsobispo na kumbansihin ang mga tao na ang mga regalo ay hindi mga biyaya mula sa mga Diyos. Habang namamangha ang mga tao rito, ipinaliwanag ni Cyril na ang mga Diyos ang nagtatakda ng kanilang kapalaran gamit ang kanilang mga regalo, habang ang arsobispo ay nagdudurog at ginagawa silang alipin ng mga Diyos na kumokontrol sa kanila na parang mga puppet. Pagkatapos ay iminungkahi niya na ang tanging paraan upang maging malaya ay ang isuko ang kanilang mga regalo at hawakan ang kanilang kinabukasan sa kanilang sariling mga kamay. Habang ang mga tao ay nagbubulungan sa pagkalito dahil ang mga regalo ay nilalayong protektahan ang kaharian, tinanggap ni Cyril si Brett sa plataporma upang linawin ang kanilang mga pagdududa. Pagkatapos ay ipinakita ni Brett sa mga tao ang isang higanteng halimaw sa likuran nila at sinabihan silang huwag mag-alala dahil ito ay isang mangkukulam na buhay na magiging isang asset ng kaharian. Agad siyang sinuportahan ni Cyril, na sinasabing, ang halimaw ay kasing lakas ng 10,000 sundalo at walang kahinaan sa mga depensa nito. Nang magtaka ang mga tao kung mapapalitan ba ng mga mangkukulam ang kanilang mga talento, ipinahayag ni Brett na posible itong gamitin gamit ang kanyang kakayahang marionette, na kumukuha ng mga nakatagong kakayahan. Dahil sa kuryosidad, may nagtanong kung ano ang mangyayari kung masawi si Brett, at ipinakilala ni Brett ang isang demonyo sa mga manunood at tiniyak sa natatakot na karamihan na mabubuhay silang lahat ng maligaya magpakailanman kasama ang mga demonyo. Nang sandaling iyon, ipinahayag ng arsobispo na bibigyan sila ng mga demonyo ng kapangyarihang ipapalit nila sa kanilang mga talento. Pagbalik sa training ground, tinalo ni Craig si Edward sa isang labanan ng espada. At nang magtaka si Edward kung bakit hindi napawalang bisa ang talento ni Craig ng kanyang kakayahan, ipinaliwanag ni Craig na ang antas ng isang tao ay higit pa sa kanilang talento at idinagdag na itinaas niya ang kanyang antas sa pamamagitan ng pagiging isang nakahihigit na pag-iral na katulad ng sa Diyos. Pagbalik sa eskinita, tumanggi si Clark na maniwala sa demonyo. Kaya,
siya at ang kanyang mga tauhan ay bumunot ng kanilang mga espada. Gayunpaman, nawala ang demonyo at sinimulan silang tapusin ng paisa-isa. Nang tusukan niya si Clark, ipinaliwanag ng demonyo na ang sugat ay pipigil sa kanya sa paggawa ng kahit ano at pinagalitan siya dahil sa pagiging matapang niya kapag malapit na siyang matamba. Gayunpaman, biglang dumating si Beatrice sa pinangyarihan at sinabi sa demonyo na nagkakamali siya. Pagbalik sa training grounds, sinabihan ni Craig si Edward na sumunod bago siya mapire-piraso, ngunit may sumulpat na kamukha ng mga demonyo. Kaya, tinanong siya ni Craig kung napaslang na nila ang bayani, ngunit biglang inatake siya ni Akira at inihagis ang hood. Gulat na gulat, napaisip si Craig kung paano siya nakaligtas. Naalala ni Akira kung paano hinaranggan ng isang pananggalang na harang ang mga bowl ang apoy mula sa mga demonyo at napagtanto na ito ay kagagawan ni Allen. Samantala, patuloy na bani-brainwash ni Brett ang utak ng mga tao, ngunit biglang tumigil sa pagngiti nang makita niya si Allen sa karamihan at nagtaka kung ano ang ginagawa niya roon. Pagbalik sa eskinita, inakusahan ni Beatrice ang mga demonyo ng pakikipagtulungan sa Ducal House ng Westfield upang tapusin sina Cyril at Reese. Nang aminin ito ng demonyo at nagtaka kung paano niya nalaman, idinagdag niya na hindi mahalaga dahil ipapadala niya ito sa kabilang buhay sa lalong madaling panahon. Lingid sa kanyang kaalaman, si Mylene, na hindi nakikita, ay ipinapadala ang kanyang pag-amin sa plaza ng bayan sa pamamagitan ng isang hologram projector. Nang makita ito, natarante si Brett habang inaamin ng demonyo na ang kanilang plano ay i-brainwash ang utak ng mga tao upang isuko ang kanilang mga regalo. Dahil sa inis nito, sinigawan ni Brett si Allen, sinabihan siyang huwag sirain ang kanilang plano. Nang marinig ito, napagtanto ng mga tao na totoo ito. At nang sandaling iyon, sumulpat si Reese sa pinangyarihan at isiniwalat sa lahat na totoo ang tangkang pagpaslang sa kanya. Dagdag pa niya na ang mga anyong buhay ng mangkukulam tulad ng mga nakatayo sa malapit ay ginamit upang subukang tapusin siya. Bigla, tumawa ng hysterical si Brett at ginamit ang kanyang mga kakayahan sa marionette. Kaya, sinimulan niyang kontrolin ang ilang mga kabalyero at sinubukang saktan sila, ngunit pinutol ni Allen ang kanyang mahika sa pagkontrol at lahat ng nasa ilalim ng kontrol ay natamba. Sa galit nito, sinabihan ni Brett si Allen na iwasan ang paghadlang sa kanyang daan at ginamit ang mga anyong buhay ng mangkukulam, na nagdulot ng kaguluhan sa lungsod. Habang pinapanood ang pangyayaring ito, sinisi ni Allen ang kanyang sarili sa hindi pag-aalaga kay Brett at nagpas siyang pigilan siya kahit ano paman. Bigla, tumalon si Brett mula sa podium at sinubukang kontrolin si Allen gamit ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, hinayla siya ni Allen gamit ang kanyang mahiwagang tali at sinuntok siya sa lupa. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Reese na iiwan niya ang natitira sa kanya at idinagdag na pipigilan niya ang kanyang ama. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Reese kung hindi ba ito maaapektuhan sa emosyonal na aspeto. Kaya, binalikan ni Allen ang lahat ng mga pang-iinsulto na natanggap niya mula sa kanyang ama at sinabing magiging maayos din ang lahat. Samantala, pabalik sa eskinita, nakipaglaban si Beatrice sa demonyo, na napagtanto na kailangan niyang makipagtulungan kay Mylene. Kaya, sinubukan niyang umatras, ngunit hindi bago siya inatake ng mga babae gamit ang kanilang mga espada. Matapos mawala ang katawan ng demonyo, nagpasalamat si Clark kay Beatrice at nagbigay pugay. Ngunit sinabi niya na wala pa silang oras para mag-alala dahil sinasakop na ng mga demonyo ang lungsod. Bigla, hiniling niya sa mga makakagalaw na sumama sa kanya upang magsilbing kalasag sa mga tao ng kaharian. Sa sandaling iyon, dumating si Noel at sinabing nagdala siya ng mga armas para sa lahat. Sa training ground, nagsimulang maglabas si Craig ng demonyong enerhiya. At nang ituro ni Akira na nahulaan ni Craig ang kanilang mga galaw, ipinaliwanag ni Edward na ito ang kanyang regalo na tinatawag na Undertaker, na nagbibigay daan sa kanya upang makita ang hinaharap, ngunit nangangailangan ng maraming konsentrasyon. Matapos idagdag na hindi ito maaaring gamitin sa labanan, sinabi ni Edward kay Craig na ang kanyang yumaong asawa, si Mariel, ay hindi gugustuhin iyon para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Craig na patuloy niyang nakikita ang pagkasawi nito kahit gaano pa niya ito sinubukang iwasan or baguhin. Dahil sa inis dito, idineklara ni Craig na ang buhay ni Mariel ay naging isang laruan para sa mga Diyos at ipinaliwanag kung paano siya iniukol ng kanyang sagradong regalo bilang ina sa kapalaran ng panganganak ng isang bayani.
Gayunpaman, nauwi siya sa panganganak ng isang kabiguan tulad ni Allen at nasawi pagkatapos. Habang namumuo ang dugo sa kanyang mga mata, sinabi ni Craig na ang kanyang asawa ay nasawi ng walang dahilan at idineklara na ang bawat regalo sa mundo ay dapat maglaho. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Akeria na tumigil sa pag-arte na parang isang mahina dahil hindi niya kayang mawala ang isang taong mahal niya. Pagkatapos ay inamin ito ni Craig at kapalit ng kanyang puwersa ng buhay, humingi siya ng higit na kapangyarihan. Bigla, inatake niya si Akeria, na pagkatapos ay gumanti gamit ang kanyang kidlat. Gayunpaman, dahil wala siyang kalaban-laban sa kapangyarihang demonyo ni Craig, ibinagsak niya ito sa isang pader. Nang makita ito, tinanong ni Edward si Craig kung nakuha niya ang kanyang kapangyarihan mula sa mga demonyo at binalaan ito na maaaring mawala siya sa proseso. Hindi ito pinansin, inatake ni Craig si Edward gamit ang kapangyarihan hanggang sa siya ay lamunin ng kadiliman. Nang sandaling iyon, nilapitan ni Craig si Edward, na pagkatapos ay sinubukang makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, tinanong ni Craig si Edward at sinabing hindi niya hahayaang may magsabi na alam nila ang kanyang sakit. Kaya, pinatahimik siya ni Akeria at itinuro na gusto ni Edward ang pinakamahusay para sa kanya hanggang sa kanyang huling hininga. Gayunpaman, wala nang pakialam si Edward. Kaya, sinabi niya kay Akeria na siya na ang masasawi. Kaya, sumugod siya at nagpaputok ng atake sa kanya. Bigla, dumating si Allen upang harangan ang atake, na ikinagulat ni Craig, na tinawag siyang isang bigo. Pagkatapos nito, inatake niya muli si Allen, ngunit nagulat nang makita kung gaano kaina ang kanyang kapangyarihan. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Craig si Allen kung sino siya, at sumagot ito, na sinasabing kahit na siya ay isang bigo, may mga taong hindi niya basta-basta pababayaan. Nang dagdagan ni Allen na hindi ito gugustuhin ni Mariel, nagalit si Craig at hinampal si Allen ng lahat ng kanyang makakaya. Bigla, natagpuan ni Allen ang kanyang sarili na nilamon ng kadiliman. At habang lumulubog siya ng malalim sa walang hanggang kawalan ng pag-asa, nakita niya ang mga alaala ng kanyang pamilya noong bata pa siya. Gayunpaman, biglang nagising si Allen at sinira ang kadiliman gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay nagsimulang dumyugo si Craig at nilamon ng kanyang mga demonyong kapangyarihan, na nagresulta sa isang bagyo na nagpapadilim sa kalangitan. Habang natataranta ang mga tao, tiniyak ni Reese sa kanila na ililigtas ni Allen ang araw. Kaya, biglang itinaas ni Allen ang kanyang espada at sumisid sa buhawi kung saan niya natagpuan ang puso ng galit at lakas ni Craig. Nang atakihin niya ito gamit ang kanyang espada, naglaho ang buhawi habang humuhupa ang lahat at gumuho si Craig. Pagkatapos, ipinagkaloob ng hari kay Allen ang titulong duke ng Westfield bilang gantimpala sa pagliligtas niya sa araw, ngunit tinanggihan niya ang alok. Nang maghanda si Allen na umalis sa lungsod kasama sina Mylene at Noel, tumakbo si Reese at sinabing umaasa siyang makakasama at sinabing mayroon na siyang bagong pangalan. Pagkatapos ay isiniwalat niya na siya na ngayon ay Reese Westfield dahil siya ang pumalit sa nasasakupan. Dahil sa kuryosidad, nagtanong si Noel tungkol kay Beatrice at ipinaliwanag ni Reese na siya ay orihinal na isang bantay ng agarang maharlikang pamilya at dahil wala na siya sa pamilya, hindi na siya pinaglilangkuran ni Beatrice. Pagkatapos ay isiniwalat niya na mas ligtas siya kasama si Allen. Maya-maya, nanaginip si Allen kung paano natapos ang kanyang nakaraang buhay. At nang magising siya, niyaya siya ni Reese na sumama sa almusal. Dahil sa kuryosidad, nagtanong si Allen tungkol kina Mylene at Noel. At saka lang dumating si Noel na nakasuot ng damit na nagpagulo kay Reese. Kaya tinanong ni Allen kung bakit hindi siya nakabihis ng maayos, ngunit commended si Noel sa kanya at sinabing nakita na niya ang mga ari-arian nito ng napakaraming beses. Nang marinig ito, nawala ang gana ni Reese at inalog ang buhay ni Allen habang iniisip niya kung makukuha pa ba niya ang piyesang nararapat sa kanya. Pagkatapos, habang kumakain sila, isiniwalat ni Noel na inalis niya ang kanyang damit dahil sa init sa pandayan at sinabihan si Allen na kumain ng mabilis dahil susubukan niya ang kanyang mga espada. Saka lang, ipinaalala ni Reese kay Allen ang kanyang pangako na tutulungan siya sa ilang papeles, habang ipinaalala rin ni Mylene sa kanya na nangako siyang iidlip kasama niya. Pagkatapos niyang matapos ang araw, inanunsyo ni Allen sa mga babae na maglalakbay siya papunta sa imperyo dahil sawa na siya sa mga ito. Nang marinig ito ni Noel, sinabi niyang magandang pagkakataon ito para matuto siya, na ikinagulat ni Allen, na nagtanong kung bakit niya iniisip na aalis siya.
Bilang tugon, sinabi ni Noel na hindi sila magiging pabigat sa kanya, ngunit sinabi ni Riz na hindi niya maaaring iwanan ang kanyang nasasakupan. Pagkalipas ng ilang araw, nang sila ay umalis, kinaweya ni Riz si Beatrice mula sa karwahe at sinabihan siyang alagaan ang nasasakupan. Pagkatapos ay tinanong siya ni Noel kung magandang ideya na umalis sa nasasakupan, at sinabi ni Riz na tungkulin niya bilang pinuno ng House of Westfeld na maunawaan ang panloob na kalagayan ng imperyo. Maya-maya, nakarating sila sa isang bayan at napansin ni Riz na si Allen ay medyo tahimik, kaya tinanong niya kung may mali. Bilang tugon, sinabi ni Allen na kakaiba na ang isang bayan sa hangganan ay may napakaraming gwardya. Bigla, nakasalubong ni Allen ang isang taong may pulang buhok na nagngangalang Henrit at agad siyang nakilala, nagulat nang makita siya. Tinanong ni Henrit kung ano ang ginagawa niya roon, at sinabi ni Allen na itatanong din sana niya sa kanya ang parehong bagay. Gayunpaman, sinabi ni Henrit na wala siyang pakialam at sinabihan siyang palayain siya. Pagkatapos, nakilala ni Riz si Henrit bilang anak ng Linquist Marquay, habang nakilala rin niya si Riz at tinanong kung bakit ito bumibisita sa imperyo. Ngunit nang kinakabahang sabihin ni Riz na nagmamasid sila, sinabi ni Henrit na hindi siya marunong magsinungaling. Pagkatapos ay binalaan niya sila na ang imperyo ay nakaupo sa isang bar aisles ng Pulbura at iminungkahing bumalik sila sa kanilang kaharian. Nang ituro ni Allen na siya ay isang walang awa na palaboy, isiniwalat ni Henrit na ang mga Black Wolf Knight ay gumagalaw, ngunit dahil wala siyang ideya kung sino sila, ipinaliwanag ni Henrit na sila ang pinakakinatatakutang unit na pinakilos ng imperyo upang kumilos ayon sa kanilang pagpapasya. Matapos imungkahi na iwasan nila ang gulo sa unit, umalis si Henrit. Bigla, hinabol siya ni Allen at sinabihan ang mga babae na mamasyal. Nang sa wakas ay naabutan niya, tinanong ni Henrit kung mayroon pa siyang ibang gawain sa imperyo. Bilang tugon, sinabi ni Allen na gusto niya itong makausap dahil isa rin itong disipulo ng mga Diyos. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang babala nito ay bilang anak ng Marquis or bilang disipulo ng mga Diyos. Bilang tugon, itinuro ni Henrit na sa kanilang mga nakaraang buhay, mayroon siyang disipulo na nagsabi sa kanya kung ano ang gagawin, ngunit sa kanyang bagong buhay, nanatili siya rito. Pagkatapos ay tinanong ni Allen kung mayroon pa rin siyang kapangyarihan bilang disipulo ng mga Diyos at sinabing gusto rin niyang malaman kung paano siya napunta sa mundo. Pagkatapos ay sinabi ni Henrit na kapalaran niya ang maakit sa gulo, at galit na sinabihan siyang bumalik sa kung saan man siya gumapang palabas kung tunay niyang hinahangad ang kapayapaan. Habang pabalik si Allen, isang pagsabog ang yumanig sa bayan. At nang makita ang usok na pumapailan lang, naisip ni Allen na may paparating na gulo. Nang sandaling iyon, isang lalaking hinahabol ang lumapit kay Allen na may dalang kutsilyo. Kaya, natisod niya ang lalaki. At habang iniisip niya kung dapat ba niya itong isuko sa mga gwardya, biglang pinaslang ang lalaki gamit ang isang spell. Nang makita ito ni Allen, naisip niya na gawa ito ng mga demonyo. At nang sandaling iyon, isang babaeng kabalyero na nagngangalang Lezet ang lumapit sa kanya at sinabing ang lalaki ang sospek sa pagsabog. Nang matagpuan niyang sawi na ang lalaki, tinanong niya si Allen, na pagkatapos ay isiniwalat na dinasarmahan lang niya ang lalaki. Nang sandaling iyon, tinanong ni Lezet kung paano niya napabagsak ng husto ang sospek nang walang anumang armas o regalo. Nagulat si Allen, at tinanong kung paano niya nalaman na hindi ito gumamit ng regalo, at isiniwalat ni Lezet na ang kanyang regalo ay nagbibigay daan sa kanya upang makita kung anong regalo ang ginamit ng iba. Pagkatapos ay itinuro niya na kahit na ang mga kakayahan ng mga demonyo ay mukhang mga regalo, naiiba ang mga ito dahil hindi niya ito nakikita kapag ginagamit ang mga ito. Nang marinig ito, sinabi ni Allen na hindi siya isang demonyo at idinagdag na alam niyang hindi sila makapaniwala sa kanya. Kaya, sinabi ni Lezet na kailangan niyang patunayan ito habang pinag-iisipan ni Allen ang susunod niyang gagawin. Nang susubukan ni Lezet na hulihin siya, nawala siya. Kaya, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na isara ang lahat ng hangganan at sinabing magiging sakuna kung malalaman ng kaharian ang insidente. Sa ibang lugar, pinasalamatan ni Allen si Mylene sa pagsadyap sa kanya at tinanong kung paano niya nalaman na nasa panganib siya. Nang sandaling iyon, dumating si Henrit kasama sina Noel at Riz at sinabing nalagay siya sa panganib sa kabila ng babala niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Riz na habang hinihintay nila siyang bumalik, dumating si Henrit upang sabihin sa kanila na nasa panganib siya at humingi ng tulong kay Mylene.
Matapos pasalamatan ni Allen si Mylene, iminungkahi niya na bumalik sila sa kaharian, ngunit sinabi ni Henry na lahat ng daan palabas ay sarado na. Pagkatapos ay iminungkahi ni Noel na makalusot sila gamit ang pagiging invisible ni Mylene, ngunit sinabi ni Allen na hindi mahuhulog ang mga kabalyero sa parehong panlilinlang ng 2 beses. Nang mapunta ang lahat ng mata kay Henry, tinanong niya kung bakit sila nakatitig, at tinanong ni Allen kung maaari ba siyang tumulong. Ilang sandali pa, nakarating sila sa mansyon ni Henry kung saan sila ay sinalubong ng isang mayordomo na nagngangalang Silas. Nang makita siya ni Allen, nakilala siya nito at ipinaliwanag na dating head butler ito sa House of Westfield. Pagkatapos, habang sina Noel at Mylene ay sumasayaw sa mga upuan, tinanong niya si Henry kung mag-isa ba itong nakatira. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Henry na siya ay nag-iisang anak na nasawian ng mga magulang sa isang aksidente. Pagkatapos nito, tinanong ni Allen ang tungkol sa nangyayari sa imperyo, at isiniwalat ni Henry na ang emperador ay pinaslang. Nang marinig ito, sinabi ni Noel na hindi matalino na ibahagi ang ganitong impormasyon sa mga estranghero. Ngunit sinabi ni Henry na alam niyang hindi sila mga walang kwentang tao at sinabihan silang manatili hanggang sa hamupa ang kaguluhan. Nang gabing iyon, binisita ni Henry ang silid ni Allen, at nang tanungin niya kung ang mga demonyo ang may pananagutan sa pagpaslang, kinumpirma niya ito. Pagkatapos nito, idinagdag niya na ang emperador ay mahigpit na binantayan ngunit napaslang ng walang bakas, at sinabing tanging mga demonyo at si Allen lamang ang may kakayahang gawin iyon. Bilang tugon, sinabi ni Allen na magagawa rin niya ito, ngunit sinabi niyang wala itong pakinabang sa kanya. Ilang sandali pa, tinanong siya ni Allen kung gaano na niya ito katagal binabantayan. Ngunit nang magpanggap siyang nagulat, sinabi niyang hindi niya maaaring kinuha si Silas, at hindi sila magkikita ng hindi sinasadya. Kaya, nagpaalam si Henry sa kanya at huminto sa pintuan upang isipin ang mga pinagdaanan ni Allen sa kanilang mga nakaraang buhay. Siya ay muling nagkatawang tao upang bantayan siya at pigilan siyang maranasan itong muli. Pagkalipas ng ilang araw, nagreklamo si Noel na nababagot, kaya pumunta siya sa bayan kasama si Mylene at magsaya sa pagbisita sa workshop at pagpapakabusog sa mga pagkaing kalye. Nang sandaling iyon, napansin ni Noel ang ilang mga elves na nakatitig sa kanila at nagtaka kung nabighani ba sila sa kanyang mga karisma. Gayunpaman, nang lumapit sa kanya ang mga lalaki, ginampanan ni Mylene ang papel ng pangit na kaibigan. Nang makauwi sila at ikwento ito sa kanilang mga kaibigan, sinabi ni Riz na dahil iyon sa cute siya. Nang sandaling iyon, sinabi ni Henry na hindi lang iyon at tinanong si Noel kung gusto niyang malaman ang higit patungkol sa kanyang sarili. Bilang tugon, sinabi ni Noel na gusto niya dahil wala siyang alam tungkol sa kanyang nakaraan. Kaya, inalok siya ni Henry na akayin siya sa kagubatan ng mga elves. Nang sandaling iyon, lumabas sila at naglabas si Henry ng isang spell na biglang nagliwanag at nagpabago sa kanilang kapaligiran. Naisip ni Allen na ang kagubatan ay natatakpan ng mahika ng harang dahil nag-iingat sila sa mga panlabas na kaaway. Bukod pa rito, isiniwalat ni Henry na binigyan siya ng karapatang pumasok sa kagubatan. Pagkatapos, habang patungo sila sa pamayanan, nagkomento si Noel na parang nasa bahay lang siya at sinabing ang lugar ng kapanganakan ni Noel ay malamang na magkapareho. Bigla, nakakita sila ng ilang mga elves sa mga anino na lumabas at pinalibutan sila. Mabilis na lumapit si Mylene kay Noel, ngunit sinabi ni Allen na ayos lang dahil mukhang hindi naman sila masungit. Bigla, yumuko ang lahat ng mga elves at ipinahayag ni Henry na ito ay dahil dumating na ang kanilang soberano. Nang tanggapin ng rehenteng si Percival si Noel, napaisip siya kung panaginip ba ito. Pagkatapos ay sinabi ni Percival na ilang taon na nilang hinihintay ang kanyang pagbabalik. Nang sandaling iyon, naisip ni Allen na ito ay dahil siya ang tagapagdala ng mga mata ng soberano ng diwata. Kaya, ipinaliwanag ni Henry na ang mga mata ng soberano ng diwata ay tanging pagmamayari lamang ng maharlikang pamilya ng mga elf. Nang sandaling iyon, ipinakilala ni Percival ang kanyang sarili at tinanggap silang lahat, na nagpapanik kay Noel. Pagkatapos ay sinabi niya na kinakabahan siya dahil tinatrato na nila siya na parang pinuno. Kaya, sinabi ni Percival na hindi nila maaaring madaliin ang kanyang desisyon at iminungkahi na magsimula sila sa pamamagitan ng pagkilala sa isa't isa. Pagkatapos, ipinakita niya sa kanila ang paligid ng pamayanan.
At nang sabihin ni Noel na hindi niya inaasahan na makakahanap ng mga kagamitan at muebles na gawa ng tao sa kagubatan, sinabi ni Percival na ibinigay ito sa kanila ni Henry. Nang sandaling iyon, may ilang mukhang kakaibang mga batang elves na may dalang mga mani at ibinigay ang mga ito kay Noel. At nang kumuha siya ng ilan, nangako silang magdadala pa sa kanya kinabukasan. Kaya sinabihan ni Percival ang mga elves na maglaro dahil abala si Noel. At nang umalis sila, tinawag niya ang isang batang duwende na nagngangalang Philip na nagtatago at sinabihan itong umalis din. Pagkatapos ay sinabi ni Noel na gusto niyang makipag-usap sa kanya, ngunit sinabi ni Percival na hindi ito matatapos. Kaya galit na itinuro ni Philip na ang iba pang mga batang elf ay nakausap si Noel, kahit na sila ay mga masasamang tao. Nang sandaling iyon, pinatahimik siya ni Percival at sinabihan siyang umalis. Ngunit nang tanungin ni Noel kung ano ang kanyang pinag-uusapan, sinabi ni Percival na wala lang iyon. Sa ibang lugar, nakilala ni Lezet ang isang lalaking nagngangalang Uswald at tinanong kung natagpuan na niya ang pasukan sa kagubatan ng mga elves. Ngunit tumugon siya sa pagsasabing ang mga elves ay medyo malihim. Pagkatapos ay sinabi ni Lezet na kahit ang Diablo ay tatakbo kapag lumalapit ang pagnanais ni Uswald sa dugo. Pagkatapos ay gumanti si Uswald, tinawag siyang kriminal na lumabag sa pinakamasamang posibleng bawal sa kasaysayan ng imperyo. Dahil sa inis, hinugot ni Lezet ang kanyang espada sa kanya at hinamon siyang magbiro muli. Nang sabihin niya sa kanya na huwag sirain ang kanyang misyon, itinabi ni Uswald ang kanyang espada at sinabihan siyang mag-relax. Ngunit habang naglalakad siya palayo, sinabihan siya ni Lezet na huwag mag-amok. Samantala, sa kagubatan ng mga elves, ipinagdiwang ng mga elf ang pagdating ni Noel. Habang nanonood si Allen, umupo si Percival malapit sa kanya at sinabing lahat sila ay balisa sa pagdating ng kanilang pinuno sa loob ng mahigit isang dekada. Bilang tugon, sinabi ni Allen na hindi siya nagulat na tinanggap nila si Noel ng bukas palad. Pagkatapos ay sinabi niya na sila ay lumalago bilang isang bayan kapag naglilingkod sila sa kanilang monarko. Ngunit dahil patuloy na lumiliit ang kanilang populasyon, nawalan sila ng pag-asa hanggang sa dumating si Henry upang ipaalam sa kanila ang tungkol kay Noel. Pagkatapos nito, isinalaysay ni Percival kung paano sila binigyan ni Henry ng mga bagay at tinuruan tungkol sa labas ng mundo, na nagbigay daan sa kanila na malayang makapasok sa mga bayan sa labas ng kagubatan. Nang marinig ito, naisip ni Allen na hindi nagbago si Henry sa bagong mundo. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Allen kung si Henry ang nagdala sa mga batang demonyong nakilala nila kanina. Nagulat na alam ito ni Allen, sinabi ni Percival na narinig niya ang tungkol sa mga taong nakakaramdam ng aura ng demonyo. Gayunpaman, sinabi ni Allen na hindi niya kinamumuhian ang mga demonyo at tinanong kung bakit namumuhay ang mga demonyo kasama ang mga elf. Kaya, isinalaysay ni Percival kung paano dinala ni Henry ang mga demonyo at hiniling sa mga elf na tanggapin sila habang sinasabing maaaring makatulong ito sa kanilang paglaki. Gayunpaman, hindi pa rin angkop ang ideya sa ilan sa mga elf. Kalaunan, pagbalik nila sa mansyon, mukhang pagod si Noel, at sinabi ni Allen na ito ay dahil sa labis na pagtanggap sa kanya. Nang sandaling iyon, tinanong ni Mylene si Noel kung makakalaro pa rin ba siya kung siya ang magiging soberano nila, ngunit sinabi niyang hindi pa siya nakapagdesisyon. Nang sandaling iyon, iminungkahi ni Allen na matulog na sila at tinitigan si Henry ng matagal bago nagpaalam. Nang gabing iyon, nag-isip si Noel kung ano ang gagawin at inisip ang kanyang unang layunin, na ang gumawa ng isang talim na higit pa sa isang banal na espada. Matapos mapagtanto na nakamit niya iyon, napagtanto niyang wala siyang layunin at nagtaka kung bakit siya naglalakbay kasama si Allen at ang iba pa. Samantala, dumating si Henry sa silid ni Allen at tinanong kung ang tingin na ibinigay niya sa kanya ay isang imbitasyon sa kanyang silid. Bilang tugon, sinabi ni Allen na oo at sinabing gusto niyang magkasama sila. Nang marinig ito, sinabi ni Henry na ito ang unang beses niya sa mga ganitong bagay at umaasa siyang magiging mahinahon ito sa kanya. Nang sabihin ni Allen na maaari na siyang umalis, pinagalitan siya ni Henry dahil sa hindi niya pagtanggap sa kanyang senadoryos at tinanong kung ayos lang ba siya. Kaya sinabi ni Allen na kasing pangit lang siya sa loob at sa labas, na ikinainis ni Henry, na pagkatapos ay hiniling sa kanya na ulitin ang kanyang sinabi. Gayunpaman, tumanggi si Allen at tinanong kung totoo bang hiniling niya sa mga elf na bigyan ng kanlungan ang mga demonyo.
Ipinaliwanag ni Henry na natagpuan niya sila kung saan sila malapit ng tapusin at kinailangan niya silang iligtas. Kinabukasan, nakita ni na Percival, Noel at ng iba pa ang isang magandang tanawin sa kagubatan. At doon din, dumating ang mga demonyo na may dalang batong espiritu at ibinigay ito kay Noel. Habang ipinaliwanag ni Henry na ito ay isang mahalagang bato na ginagamit sa alchemy, biglang inagaw ito ni Philip at itinapon habang sinasabihan ang mga demonyo na lumayo sa kanilang soberano. Pagkatapos nito, tumakas si Philip habang si Percival ay humihingi ng tawad para sa kanya habang sinasabi ni Allen kay Henry na ang galit ng mga elf sa mga demonyo ay malalim. Gayunpaman, sinabi ni Henry na ang ibang mga lahi ay pareho at umalis na nagsasabing mayroon siyang ibang gawain. Kalaunan, natagpuan ni Henry si Philip na nagtatampo sa bayan at sinabing masama ang kanyang ugali, ngunit nagreklamo siya tungkol sa mga demonyong nakikipagkaibigan sa kanilang soberano. Nang sandaling iyon, umupo si Henry sa tabi niya at kinausap siya ng may katuturan. Bago umalis, sinabihan niya siyang tretuhin ng mabuti ang mga demonyo. At nang magpas siya si Philip na humingi ng tawad, dumating si Oswald, pinagbantaan ang bata gamit ang kanyang espada, hiniling sa kanya na pangunahan ang daan patungo sa kagubatan ng mga elf. Samantala, inihain ng mga elf ang kanilang mga bisita sa isang piging. At habang kumakain si Allen, bumulong si Henry, sinasabi sa kanya na mukhang nababagabag si Noel, at sinabi ni Allen na inaasahan na ito dahil bigla siyang hiniling na maging soberano ng mga elf. Pagkatapos, nagpaalam si Henry sa lahat at sinabing pupunta siya sa bayan upang hanapin si Philip. Pagkaalis niya, sinabi ni Percival na umaasa siyang hindi siya nasangkot sa anumang gulo. Ilang sandali pa, itinuro ni Allen na ang mga elf ay walang inaalala, ngunit itinuwid siya ni Mylene sa pagsasabing sila ay mga tamad lamang na natutulog sa kanilang buhay. Pagkatapos ay tinanong ni Riz kung ang mga elf ay hindi nagtatrabaho at ipinaliwanag ni Percival na hindi sila masipag at hindi nila kailangan ng trabaho dahil sila ay lumalaki sa napakabagal na bilis at nakukuha ang lahat ng kailangan nila mula sa kagubatan. Upang ipakita ito, ibinuka ni Percival ang kanyang mga palad at ang mga mansanas ay nahuhulog doon, na ikinagulat ng mga kababaihan. Nang tanungin ni Riz kung paano niya nagawa iyon, ipinaliwanag ni Percival na ang mga elf ay kaisa ng kagubatan, at dahil sila ay nabubuhay at nasasawi sa kagubatan, bumalik sila sa kagubatan upang alagaan ang kanilang mga inapo. Nang marinig ito, sinabi ni Allen na ito ay isang magandang lugar na tirahan, habang tinanong ni Percival si Noel kung ano ang iniisip niya tungkol sa buhay sa kagubatan. Gayunpaman, sinabi ni Noel na hindi pa siya nakapagpapasyang maging pinuno nila at sinabing ito ay isang magandang lugar na tirahan. Nang sandaling iyon, nagtanong si Allen kung posible rin ba siyang tumira sa kagubatan, dahil pumunta siya sa imperyo para maghanap ng mapayapang lugar na matitirhan. Bilang tugon, sinabi ni Percival na kailangan nila siyang kilalanin bilang kanilang mga kamag-anak upang siya ay tumira doon. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Allen kung ano ang magagawa niya para mangyari ito, ngunit sinabi ni Percival na ang kagubatan ang nagpapasya sa lahat. Pagkatapos ay nagtanong si Noel tungkol sa mga demonyo, at ipinaliwanag ni Percival na ipinakilala sila ni Henry at sandali lamang sila mananatili roon. Kaya, nagtanong si Allen kung papayagan din siyang manatili ng maikling panahon. At sinabi ni Percival na papayagan siya. Nang tanungin ni Allen kung gaano katagal ang ibig sabihin ng maikling panahon, sinabi ni Percival na 100 taon, na ikinagulat nilang lahat. Bigla, naramdaman ni Percival na may bagong dumating upang bumisita sa kagubatan at sinabihan silang huwag mag-alala dahil maraming tao sa imperyo ang nabigyan ng mga espesyal na karapatan na makapasok sa kagubatan. Nang sandaling iyon, iminungkahi ni Allen na bumalik sila sa bahay dahil maaaring may isang tao mula sa imperyo na maaaring makilala sila. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Noel na siya ang kriminal na tumatakas. Kalaunan, habang nagpapahinga sila sa isang lugar sa kagubatan, tinanong ni Riz si Allen kung talagang isinasaalang-alang niya ang pananatili sa kagubatan. At kinumpirma niya na oo nga dahil mabubuting tao ang mga elf at malapit lang si Henry. Nang marinig ito, nagselos si Riz. Ngunit nang tanungin niya kung ayos lang ba siya, sinabi niyang ayos lang siya. Naramdaman ito, ipinaliwanag ni Allen na si Henry ay isang kaibigan lamang na mas malapit kaysa sa isang kaibigan, na iniinis si Riz, na pagkatapos ay nagtanong kung ano nga ba siya sa kanya. Habang nahihirapan si Allen na ilarawan ito,
Binanggit niya na pinag-isa sila ng tadhana, na lalong nagpasiklab sa selos ni Riz. Pagkatapos lang, tinawanan sila ni Noel at Mylene at nagkomento na parang isang halimaw na asawa na nag-iimbestiga sa kanyang taksil na asawa. Nang matarante si Riz nang marinig ito, tiniyak ni Noel sa kanya na sisiguraduhin niyang itatago ni Allen ang kanyang launcher kung saan ito nararapat. Nagulat si Riz, tinanong si Noel kung nagpasya na siyang maging pinuno ng mga elf. Ngunit sinabi ni Noel na titira siya roon hanggang sa makapagdesisyon siya. Nang marinig ito, nagpasya si Mylene na manatili rin. Ngunit nang sabihin ni Riz na mas mabuting manatili rin siya, ipinaalala sa kanya ni Allen na mayroon siyang domain na pamamahalaan. Sa mansyon ni Henry, umuwi siya at nakitang naghihintay sa kanya si Lezet. Kaya, tinanong niya kung bakit siya bumibisita, at sinabi ni Lezet na nakatanggap siya ng impormasyon na mayroon siyang itinatagong sospek. Nang sumagot si Henry na sinasabing kasinungalingan ito, inamin ni Lezet na pumunta siya roon dahil sa kutob at isiniwalat na walang senyales na tumawid na ang sospek sa hangganan. Pagkatapos ay itinuro niya na nawala na ang lahat ng bakas ng mga sospek at sinabing si Henry lamang ang makakagawa nito. Bigla, pumasok ang mga tauhan ni Lezet at giniba ang buong lugar, ngunit pagkatapos tumingin-tingin sa paligid, sinabi ni Lezet na maaring wala silang makitang anuman doon at nagtanong tungkol sa kagubatan ng mga elf. Samantala, sa kagubatan ng mga elf, nakasalubong ni Percival sina Oswald at Philip, na humingi ng tawad. Bigla, napagtanto ni Percival na malamang ginamit ni Oswald si Philip para makapasok sa kagubatan at napagtanto niyang kasama niya ang mga Black Wolf Knights. Naalala niya na agad na sinabi sa kanya ni Henry na ang mga Knights ay binigyan ng karapatang parusahan. Kaya, nagpakilala siya at sinabihan si Oswald na sabihin ang kanyang mga dapat gawin. Bilang tugon, sinabi ni Oswald na narinig nila na may itinatago silang kriminal, na ikinagulat ni Percival, na nagsabing wala siyang ideya kung sino ang tinutukoy niya. Hindi ito pinansin, sinunggaban ni Oswald si Percival at hiniling na ibigay niya ang sospek. Sa pag-aakalang bagong bisita si Oswald, tumakbo ang mga demonyo upang alukan siya ng ilang berry. Mabilis, sinubukan ni Percival na protektahan ang mga ito mula sa kanya, ngunit hinayla siya palayo ni Oswald at sinabing hindi niya mahulaan na may itinatago silang mga demonyo sa kagubatan. Habang nagmamakaawa si Percival na huwag nang salakayin ang mga demonyo, gumamit si Oswald ng fire spell, na nagresulta sa isang malaking pagsabog. Samantala, naramdaman ni Noel na may nangyayari sa kagubatan nang mapansin niya ang kumikinang na mga spirit stone. Kaya, tumakbo siya upang tulungan sila at sinundan siya ni Mylene, habang iniisip ni Allen kung dapat ba siyang makialam dahil ang pagiging bayani niya sa kanyang nakaraang buhay ay hindi naging maganda ang kinalabasan para sa kanya. Nang sandaling iyon, pinutol ni Riz ang kanyang iniisip at tinanong kung ayos lang ba siya, kaya iminungkahi niya na tumulong din sila. Pagbalik sa kagubatan, nagawa ni Percival na maglagay ng pananggalang na harang upang protektahan ang mga demonyo at nagmakaawa kay Oswald na umalis. Gayunpaman, tumanggi ang talunan at naglabas ng isang spell ng apoy na nagpalipad kay Percival sa kanyang mga paa. Nang sandaling iyon, nilapitan ni Oswald ang maliliit na demonyo upang tapusin sila, ngunit biglang humarang si Philip, kaya itinaas niya ang kanyang espada upang tapusin silang lahat, ngunit isang martilyo ang tumama sa kanyang ulo. Nang sandaling iyon, sinabihan siya ni Noel na umalis sa kagubatan, ngunit tumugon si Oswald sa pamamagitan ng paghahagis ng mga spell ng apoy sa kanila habang tumatakbo sila, iniiwasan ang mga pag-atake. Bigla, tumawag si Percival ng isang espada at inatake si Oswald mula sa likuran, ngunit siya ay na-disarm ng isang sipa. Kaya tumalon si Oswald upang tapusin si Percival, ngunit hinaranggan ni Allen ang pag-atake at pinatigil ang mga spell ni Oswald. Nang makita ito, inatake ni Oswald si Noel, ngunit pinutol ni Allen ang kanyang spell fuse, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay inatake ni Oswald si Allen gamit ang kanyang espada, ngunit nilundagan siya ni Allen at tinanong kung bakit niya sinusubukang puksain ang mga demonyo. Bilang tugon, sinabi ni Oswald na hindi niya kailangan ng dahilan, kaya't pinabagsak siya ni Allen. Pagkatapos, pinagaling ni Riz ang lahat at sinabi kay Allen na natuwa siya nang iligtas niya ang mga demonyo dahil napakabata pa nila para malaman ang tama sa mali. Habang iniisip nila kung ano ang gagawin kay Oswald, bumalik si Henry at tinanong kung ano ang nangyayari.
Pagkatapos ay isiniwalat ni Percival na iniligtas sila ni Allen mula sa gulo, ngunit sinisi siya ni Henry sa pagdudulot ng mas maraming gulo. Bigla, inanunsyo ni Henry na inalis na ang mga hadlang at sinabihan si Allen at ang kanyang mga kasama na bumalik sa kanilang kaharian, ngunit tinitigan siya ni Allen ng may paghihinala. Nang maghanda silang umalis, sinubukan ni Percival na kumbensihin si Noel na manatili, ngunit sinabi niya na marami pa siyang dapat matutunan at nangakong babalik. Kaya, nagpaalam na sila at umalis. Habang naghahanda silang umalis, napansin ni Allen ang pagbagsak ng mood ni Riz, kaya tinanong niya kung ayos lang ba ito, at sumagot ito na hindi sila nakapagpaalam ng maayos at nagpasalamat kay Henry sa pagtulong sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Allen na hindi magaling tumanggap ng pasasalamat si Henry at iminungkahi na pasalamatan niya ito sa susunod nilang pagkikita. Bigla, isang lalaki ang dumating na hinihingal at hiniling sa kanila na maghintay. At nang tanungin ni Noel kung sino siya, hiniling niya sa kanila na tulungan siyang iligtas ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay sinabi ni Allen na aalis sila sa imperyo dahil sinusubukan nilang maiwasan ang mas maraming gulo. Gayunpaman, iminungkahi ni Noel na pakinggan muna nila siya. Kaya, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Cortez. Nang marinig ito, napagtanto nila na siya ang kapatid ni Henry habang nagmamakaawa si Cortez na iligtas ang kanyang kapatid. Di nagtagal, umupo sila upang mag-usap sa guild kung saan isiniwalat ni Cortez na si Henry ay ikinulong ng mga Black Wolf Knights dahil sa paratang ng pagpaslang sa emperador. Nang idagdag niya na dadalhin siya sa Imperial Capital para sa sentensya, nagmungkahi si Noel na pumunta sila at patunayan na siya ay inosente. Gayunpaman, sinabi ni Cortez na imposible ito dahil ang ebidensya ay itatago kahit na magpakita sila ng anumang ebidensya. Nang sandaling iyon, ipinaliwanag ni Cortez na ang katalinuhan at matalas na bibig ni Henry ay nagdulot sa kanya ng problema at sinabi ni Allen na malamang ay marami siyang nasugatan na tao. Nang sabihin ni Cortez na wala siyang magawa, tinanong ni Allen kung mayroon siyang mga kamag-anak na maaaring makatulong sa kanila, ngunit sinabi ni Cortez na siya at si Henry ay nakahiwalay sa pamilya. Kaya iminungkahi ni Allen na pag-isipan nila ito at humingi ng tawad si Cortez sa pagsangkot sa kanila. Kalaunan, habang iniisip ni Allen ang isyu, dumating ang mga babae at iminungkahi na pag-usapan nila si Cortez, ngunit itinuro ni Allen na malamang na dumating siya nang malapit na silang umalis ng bayan na may isang kahilingan na hindi nila maaaring balewalain. Nang kumpirmahin ni Riz na ganoon din ang iniisip niya, sinabi ni Allen na walang kapatid si Henry, at tinanong ni Noel kung paano nalaman ni Cortez na kaibigan sila ni Henry. Gayunpaman, sinabi ni Allen na kinumpirma niya na dinadala si Henry sa kabisera gamit ang kanyang banal na mga mata. Ngunit nang mag-alala si Riz na baka isa itong patibong, tiniyak sa kanila ni Allen na makakaisip siya ng paraan. Samantala, habang papunta sa kabisera, tinanong ni Henry si Lezet kung tinupad niya ang kanyang pangako na ligtas na payagan ang kanyang mga kaibigan na umalis sa imperyo, at sinabi ni Lezet na ginawa niya. Kaya, nagbanta si Henry na gagawin siyang alaala kung may mangyari sa kanyang mga kaibigan. Sa ibang lugar, sinalubong ni Allen at ng iba pa si Cortez, na naghihintay kasama ang isang ganap na nakamaskara na gwardya sa isang karwahe. Nang maramdaman ang kanilang hinala, tiniyak ni Cortez sa kanila na mapagkakatiwalaan ang kanyang gwardya. Kaya, sumakay sila sa karwahe at habang papunta, tinanong ni Cortez kung bakit silang lahat ay kinakabahan. Habang nagkukunwaring tumatawa silang lahat, tinanong ni Allen si Cortez kung kapatid ba talaga siya ni Henry. Sa puntong ito, ipinaliwanag ni Cortez na siya ay mula sa isang maliit na sangay ng pamilyang Lincost at si Henry ay pinsan niya. Pagkatapos ay isinalaysay niya kung paano siya naging mabuti sa kanya noong kinutya siya dahil sa kakulangan ng mga espesyal na kakayahan. Gayunpaman, kinasusuklaman siya ng mga magulang ni Cortez, kaya halos hindi nila sila hinayaan na magkita. Bukod pa rito, ipinaliwanag ni Cortez na alam niyang kaibigan sila ni Henry dahil pinapanood niya kung kailan sila nagkikita, tulad ng pinapanood niya noong dinala siya palayo. Nang magsimula siyang umiyak, inalo siya ni Riz habang humingi ng tawad si Noel sa paghihinala sa kanya. Ngunit tumanggi si Allen na maniwala. Pagkatapos, tinanong ni Cortez si Allen tungkol sa relasyon niya kay Henry, at sinabi niya na magkaibigan lang sila. Nang sumang-ayon ang lahat sa karwahe na maayos ang kanilang pagsasama, tinanong ni Mylene kung kasal na sila. Nang marinig ito, natarante si Riz at sinubukang makakuha ng sagot mula kay Allen.
Sa isang lugar patungo sa kabisera, nagpahinga ang convoy ni Lezet para sa gabi, at habang nanonood siya, sinabihan siya ni Henrit na magpahinga, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos nito, tinanong ni Henrit ang tungkol kay Oswald, at isiniwalat ni Lezet na pinatawad na siya dahil nabihag siya at nakamit ang kanilang pangunahing layunin. Nang magkomento si Henrit na ang imperyo ay puno ng mga taong baluktot, sinisi siya ni Lezet sa pagkakaroon ng napakaraming kaaway. Nang dumating ang karwahe ni Cortez sa kabisera ng imperyo, napagtanto nilang nakalok ito. Kaya humingi ng tawad si Cortez at nagtaka kung ano ang mangyayari kay Henrit. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Riz na manatiling optimistiko habang iniisip ni Noel kung nakalok ang kabisera dahil sa kanila. Pagkatapos ay iminungkahi ni Allen na mang-alap sila ng impormasyon sa Adventurers Guild. Nang marinig ito, iminungkahi ni Cortez na dalhin niya sina Noel at Mylene sa isang tuluyan dahil sila ang mamumukod-tangi. Habang nasa daan, napansin ni Allen ang pananabik ni Riz at tinanong kung bakit siya masaya. Bilang tugon, sinabi niya na hindi sila nag-iisa ng matagal. Di nagtagal, pumasok sina Allen at Riz sa guild na nakasuot ng hood para itago ang kanilang pagkakakilanlan. Samantala, sa huli, sinabi ni Noel na hindi ligtas ang inn kung hinahanap sila ng mga Black Wolf Knight, ngunit tiniyak sa kanila ni Cortez na ligtas sila. Bigla, nilapitan ni Mylene ang nakamaskarang gwardya at tinanong kung nagkita na sila dati, ngunit umiling ang gwardya. Nang sinubukan ni Mylene na tanungin siya, hinayla siya ni Noel patalikod at tinanong ang gwardya kung hindi pa ba ito nagsasawa sa pagsusuot ng baluti. Mabilis na sinabi ni Cortez na hindi niya kailanman inaalis ang kanyang helmet sa harap ng iba. Pagbalik sa guild, sinabi ni Allen kay Riz na wala siyang ibang makitang paraan para makatakas. At habang sumasagot si Riz na sinasabing narinig niya na naghahanap ang mga kabalyero ng 6 na tao, na maaaring sila. Nang magpasya silang umalis, isang kabalyero ang pumasok at sinabihan ang lahat na manatili sa kanilang pwesto. Pagkatapos ay tinanong niya kung mayroon bang nakakita ng isang grupo ng 6 na tao. Ngunit nang sabihin ng isa sa mga adventurer na wala silang pakialam sa kung ano ang nangyayari sa imperyo, nag-alok ang kabalyero ng isang supot ng mga gintong barya para sa sino mang may impormasyon. Bigla, isiniwalat ng ilang adventurer na may mga estranghero na gumagala sa paligid. Ngunit nang ituro niya kung saan nakaupo sina Allen at Riz, wala na sila. Mabilis silang hinabol ng kabalyero at hinabol sa isang kalye. Bigla, sinunggaban ni Allen si Riz at tumalon sa isang gusali upang makatakas. Habang iniisip nila kung ano ang susunod na gagawin, nakarinig sila ng pagsabog sa direksyon ng tuluyan, kaya nagmadali silang pumunta doon at nalaman nilang wasak na ang tuluyan. Ang mas malala pa, natagpuan nila si Oswald na hawak ang mga walang malay na katawan nina Mylene at Noel. Pagkatapos ay tumawa siya at nagbanta na gagantihan si Allen para sa ginawa niya sa Elven Forest. Habang hinuhugot ni Allen ang kanyang espada, lumingon si Riz sa paligid at nakita si Cortez sa ilalim ng mga guho, ngunit sinabihan siya ni Oswald na huwag gumalaw dahil handa na ang entablado para sa isang tunggalian sa pagitan niya at ni Allen. Nang tumanggi si Allen na umatras, nagbanta si Oswald na pasasabugan sina Mylene at Noel habang nagmamakaawa si Riz sa kanya. Gayunpaman, ipinahiwatig ni Allen na maaari niyang kunin ang ulo ni Oswald bago niya mapaslang ang mga babae. Nang marinig ito, sinubukan ni Oswald na pagtagumpayan ang kanyang banta, ngunit hindi bago pa man hiniwa ni Allen ang kanyang mga kamay. Habang sumisigaw si Oswald, sinabi ni Allen na mayroon siyang mga tanong para sa kanya. Gayunpaman, nagsimulang tumawa si Oswald at sinabing naglagay siya ng isang spell na maaaring magpasabog sa sinumang malapit. Pagkatapos ay hinamon niya si Allen na putulin ang kanyang mga sumasabog na fuse tulad ng ginawa niya sa Elven Forest at tinanong kung sino ang una niyang ililigtas. Bigla, ipinaalala nito kay Allen ang ilang hindi kanais-nais na alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Kaya, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya obligado na iligtas ang lahat dahil hindi na siya isang bayani. Nang magpasya siyang unahin ang kanyang mga kaibigan, pinitik ni Oswald ang kanyang mga daliri upang paganahin ang spell. Ngunit pinaga niya ni Allen ang kanyang banal na paningin at pinutol ang bawat fuse, na pumipigil sa anumang pagsabog. Habang nagtataka si Oswald kung bakit hindi ito gumagana, itinutok ni Allen ang isang espada sa kanyang leeg at tinanong kung mayroon siyang mga huling salita.
Nang sinubukan niyang hiwaan ng ulo si Oswald, biglang sumulpat ang isang kabalyero na nagngangalang Celia at hiniling sa kanya na tumigil habang sinasabi sa kanya na makatwiran ang kanyang galit. Nang ipahiwatig ni Allen na hindi mapagkakatiwalaan ang kabalyerong Black Wolf, tiniyak sa kanya ng kabalyero na sisiguraduhin niyang maayos siyang mapapatawan ng aksyon. Kaya't hinayaan ni Allen si Oswald at nagpasalamat si Celia sa kanya para dito. Nang magdamag, nang matapos ni Riz ang pag-aalaga sa mga sugat ng lahat, ipinaalam niya kay Allen na maaari na silang tumungo sa kabisera ng imperyo dahil hindi na ito nakasara. Pagkatapos ay itinuro niya na mukhang nag-aalala si Allen, kaya sinabi niya na kakaiba na hinayaan na lang sila ng Black Wolf Knights pagkatapos ng kaunting kaguluhan. Gayunpaman, ipinahiwatig ni Riz na maaaring naghahanap sila ng iba at nagtataka kung sino ang namumuno sa mga kabalyero kapag sawi na ang emperador. Bilang tugon, sinabi ni Allen na dapat ay isang taong gustong makitang mapanatili ang kapangyarihan ng emperador. Samantala, nakipag-ugnayan si Celia kay Lezet at pagkatapos ibigay ang mga ulat, tinanong niya kung bakit inalis ang pagharang gayong malaya pa rin ang kanilang mga target. Gayunpaman, sinabi ni Lezet na desisyon ito ng kanilang mga nakatataas at sinabihan siyang huwag itong alalahanin. Pagkatapos nito, humingi siya ng pahintulot na parusahan si Oswald, ngunit sinabi ni Lezet na personal itong aasikasuhin ng kanilang pinuno. Bigla, nilamon si Oswald ng isang demonyo at nilamon siya. Samantala, inilagay ni Lezet si Henrit sa isang silid at sinabing mananatili siya roon ng ilang sandali. Ngunit nang ipahayag niya na aalis na siya, sinabi ni Henrit na maaari siyang manatili at makipag-usap upang maiwasan ang pagkabagot. Gayunpaman, sinabi ni Lezet na mayroon siyang trabahong dapat gawin at idinagdag na matutulungan niya itong makuha ang anumang kailangan niya. Kaya, humiling si Henrit ng ilang libro. Sa tarangkahan ng kabisera, napagtanto ni Allen na tanging mga taong may travel permit lamang ang pinapayagang makapasok. Doon nila napagtanto kung gaano kahirap silang lahat makapasok. Kaya, nagsimula silang mag-isip ng mga paraan para makapasok, at iminungkahi ni Riz na mag-ukay sila ng butas para malimpasan ang mga pader. Bagamat sinasabi ni Allen na maaaring lumabas sila sa isang lugar na puno ng mga sundalong kalaban, sinabi ni Cortez na ito ay isang napakagandang ideya at itinuro na ang kabisera ng imperyo ay may ilang mga lihim na tunnel. Nang tanungin ni Allen kung ano ang ibig niyang sabihin, isiniwalat ni Cortez na iilang tao lamang nakaakibat ng pamilyang imperyo ang nakakaalam tungkol sa mga tunnel sa ilalim ng lupa ng lungsod. Dahil mapanganib ang magkasama, iminungkahi ni Cortez na gamitin niya ang gate habang ginagamit nila ang mga tunnel at magkikita sa kabisera. Di nagtagal, natagpuan ni Allen at ng isa pa ang sikretong daanan. At sa kanilang paglalakbay, naramdaman niyang may paparating. Mabilis, ginawa silang lahat ni Mylene na hindi makita habang dumadaan ang mga gwardya. At nang muling magpakita ang mga ito, tinanong ni Noel kung ayos lang ba siya. Bilang tugon, sinabi ni Mylene na pagod na siya. Habang nagmamadali sila, napagtanto nila na ang mga gwardya ay mga Black Wolf Knights at nagtaka kung pumapasok ba sila sa isang patibong. Nang sandaling iyon, dumating si Lezet at sinabing napagod na siya sa paghihintay. Gayunpaman, ginawa silang muli ni Mylene na hindi makita, ngunit sinabi ni Lezet na pinapamuka nila siyang baliw sa pakikipag-usap sa sarili. Bigla, penyonan niya sila, ngunit nasalo ito ni Allen at muling nagpakita. Habang nagtataka siya kung paano niya siya nakita, sinabi ni Lezet na kahit hindi sila nakikita, alam niya kung nasaan sila. Pagkatapos ay nagpana siya ng isa pang palaso, kaya muling nakita sila ni Mylene. Kaya sinabi ni Lezet na wala siyang balak na saktan sila at sinabing si Allen lang ang gusto niya. Nang marinig ito, sinabihan ni Allen ang babae na umalis at sinabing hindi niya sila mapoprotektahan habang nakikipaglaban kay Lezet. Kaya umalis sila at sinabihan siyang habulin ito. At di nagtagal, hinugot ni Lezet ang kanyang espada para atakihin si Allen. Nang dumating ang mga babae sa tagpuan, tinanong ni Cortez si Allen at isiniwalat nila na nakapasok sila sa isang bitag sa mga tunnel, na nagpanggap na nagulat ito. Samantala, hinaranggan ni Allen ang lahat ng pag-atake ni Lezet at tinanong kung bakit hindi pa niya ito pinapabaliktad. Bigla, itinulak niya si Allen pabalik at sinubukang tusukan ito, ngunit naalala niya ang banta ni Henrit at nagpigil. Bigla, nagsimulang gumuho ang tunnel sa kanilang dalawa, at nang makita ito ng mga babae sa ibabaw ng lupa, naisip nila kung nakaligtas ba si Allen.
Nang magsimulang umiyak si Riz, dumating si Allen, kaya tumakbo siya para yakapin ito habang tinatanong niya si Cortez kung bakit mukhang nakakita siya ng isang lalaking inaasahan niyang sawi na. Gayunpaman, sinabi ni Cortez na natutuwa siyang nakaligtas siya. Kaya, tinanong ni Allen kung paano nila ililigtas si Henry, ngunit iminungkahi ni Cortez na magpahinga muna sila para sa gabi. Nang gabing iyon, binuksan ni Allen ang isang teleportation portal, na ikinagulat ni Cortez, na nagtanong din kung saan siya patungo. Bilang tugon, sinabi ni Allen na may pupuntahan siya. Pagkatapos, dumating siya sa silid kung saan nakakulong si Henry, na ikinagulat niya nang tanungin niya ito kung pumunta ba siya para iligtas siya. Nang sabihin ni Allen na iyon ang kanyang plano, sinabi ni Henry na hindi siya maaaring akusahan ng mga maling paratang at sinabing ipapatapon lamang siya. Pagkatapos nito, inutusan niya si Allen na bumalik sa kaharian. At kaya, binuksan niya ang isang portal at umalis. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Cortez kay Allen na pinaghihinalaan si Henry na nakipagsabuatan sa kanilang kaharian upang ipagkanulo ang imperyo, at ang pagliligtas sa kanya ay maaaring magdulot ng digmaan sa imperyo at kaharian. Kaya tinanong ni Allen kung ang ibig niyang sabihin ay dapat silang umalis sa imperyo ng tahimik nang walang ginagawa. Nang kumpirmahin ito ni Cortez, nagprotesta ang mga babae. Kaya sinabi ni Cortez na mas iniisip niya si Henry kaysa sa kanila at sinabing hahanap-hanapin niya ang solusyon. Nang marinig ito ni Allen, sinabi niya sa mga babae na oras na para umalis. Maya-maya, binisita ni Cortez si Henry sa bilangguan at tinanong niya kung sino ang pinagtatrabahuhan niya. At nang sabihin niyang siya mismo ang may pakana nito, hindi siya pinaniwalaan ng babae. Bigla, ipinakita niya ang kanyang mga kapangyarihan, na ikinagulat ni Henry, na nagsabing ang autoridad na kontrolin ang mga Black Wolf Knight ay ipinapasa sa pamilyang imperial. Nang tanungin niya kung nalipol niya silang lahat, sinabi ni Cortez na pinagbantaan lang niya sila, at lahat sila ay sumuko. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Henry kung bakit niya sinubukang idiin ang pagpaslang sa emperador sa kanya, at sumagot si Cortez, na sinasabing walang ibang paraan para matupad ang kanyang hiling. Nang tanungin niya kung ano ang ibig niyang sabihin, inihayag ni Cortez na gusto niyang maging emperador, ngunit sinabi na walang kikilala sa kanya dahil ang kanyang ina ay isang magsasaka. Nang marinig ito, napagtanto ni Henry na sinusubukan niyang magpakasal sa pamilya Linquist dahil galing siya sa isang pamilyang sangay at makakuha ng lehitimong reputasyon sa ganoong paraan. Dahil sa tuwa, sinabi ni Cortez kay Henry na pamunuan ang imperyo kasama niya, ngunit ininsulto siya nito at ang kanyang mga ambisyon. Gayunpaman, nag-alok si Cortez na maghayganti sa lahat ng umusig sa kanya kung pamunuan niya ang lupain kasama niya, ngunit sinabi niyang wala siyang pakialam at idinagdag na matutulog na lang siya. Paglabas, nakasalubong ni Cortez si Lezet at tinanong kung nasaktan ba siya sa tunggalian kay Allen, ngunit sinabi niyang walang dapat ipag-alala. Nang humingi ng tawad si Lezet sa hindi pag-alis kay Allen, tiniyak sa kanya ni Cortez na umalis na ito sa imperyo at hindi na babalik. Samantala, habang pauwi, sinabi ni Noel na hindi niya alam kung tama ang desisyon ni Allen, ngunit pinili niyang sumunod sa kanya kahit na ano paman. At nang sabihin ni Riz na kaya na ni Henry ang sarili, isiniwalat ni Allen na tinanggihan ni Henry ang kanyang tulong nang ialok niya ito. Pagkatapos nito, iminungkahi niya na pag-aanan nila ang mod kaya sinabi niya sa driver na magpapahinga muna sila. Samantala, sa bilangguan, dinalhan ni Lezet si Henry ng isang libro at humingi ng tawad sa kanyang sitwasyon. Bilang tugon, sinabi ni Henry na hindi niya kasalanan at sinabihan siyang iwanan ang libro. Nang tingnan ito, napagtanto niya na ito ay isang libro tungkol sa mga bayani at naalala ang kanyang pagmamahal sa mga bayani mula pa noong huling bahagi ng kanyang buhay. Labis siyang nabighani sa mga bayani, ngunit hindi niya matiis ang kanilang maagang pagkasawi. Kaya, naging interesado siya kay Allen at sinubukang gabayan siya. Gayunpaman, nasawi ito. Pagkatapos, bumalik muli si Cortez sa bilangguan upang makuha ang tugon ni Henry sa kanyang panukala. Ngunit nang tumanggi siya at hamakin siya, nagalit siya at nagbanta na magpapadala ng isang asasin upang tapusin si Allen. Hindi naapektuhan, binati siya ni Henry ng good luck dito. Kaya, nagbanta siyang susunugan ang kagubatan ng mga elf, ngunit sinabi ni Henry na masasawi siya bago pa man ito mangyari. Sa galit nito, sinuntok ni Cortez ang mukha nito at sinipa. Ngunit nang mapagtanto niya na sinira lang niya ang kanyang mga pagkakataon, natarante siya at tumakbo palabas.
Samantala, sa isang bayan sa kung saan, habang namimili sina Mylene at Noel ng mga supply, tinanong ni Allen si Riz kung may sasabihin siya sa kanya. Bilang tugon, iminungkahi niya na bumalik sila upang iligtas si Henry. Pagkatapos ay itinuro ni Allen na ayaw niyang mailigtas, at sa kabila nito, sinabi ni Riz na gusto niya siyang iligtas. Nang sandaling iyon, nagpakita si Celia na nakasuot ng kanyang baluti at sinabing hindi nila kailangang maging makatuwiran kapag kailangan nilang iligtas ang isang tao. Pagbalik sa bilangguan, bumalik si Cortez at sinubukang pilitin ang sarili kay Henry, ngunit nang tumanggi siya, pinakawalan niya ang kanyang panloob na mga demonyo at sinubukang tapusin siya. Bigla, nagpakita si Allen at pinutol ang mga kamay ng kanyang demonyo. Nang makita si Celia sa kanyang tabi, tinawag siya ni Cortez na isang traidor, ngunit gumanti si Celia, na sinasabing naglilingkod siya sa imperyo at hindi sa mga mababang uri tulad niya. Minsan bago ang lahat ng ito, yumuko si Cortez sa isang makapangyarihang demonyo na pagkatapos ay nagtanong kung ano ang gusto niya. Bilang tugon, sinabi niya na gusto niyang gawing kanya si Henry. Kaya, ibinagsak ng demonyo ang ulo ng emperador at sinabing ito ay isang kinakailangang sakripisyo upang maisakatuparan ang kanyang kahilingan. Nang magreklamo si Cortez na isa siyang walang kwentang tao na hindi kailanman maaaring maging emperador, nagpasya ang demonyo na bigyan siya ng kapangyarihang baligtarin ang lahat sa pamamagitan ng pag-aari sa kanya. Kaya, nang bantaan ni Cortez si Allen sa kulungan, itinuro ni Allen na ang kapangyarihan ay hindi man lang sa kanya, na ikinainis ni Cortez, na pagkatapos ay sinimulan silang atakihin. Nang sabihin sa kanya ni Henry na hindi niya matatalo si Allen, umatake muli si Cortez, ngunit nakaiwas si Allen sa pag-atake. Sa kasamaang palad, nataman si Celia. Kaya habang inaalagaan siya ni Henry, inatake ni Allen si Cortez at tinaga ang mga kamay ng demonyo. Nang sandaling iyon, pinagalitan niya si Allen dahil sa pakikialam at pagsira sa kanyang perpektong plano, ngunit sinabi ni Allen na ang kanyang plano ay hindi maganda mula pa sa simula. Pagkatapos ay tinanong niya si Cortez kung bakit niya ito nilapitan at sinubukang tapusin ang buhay nito gayong isa lamang itong tagalabas. Kaya ipinaliwanag ni Cortez na nakaharang siya dahil hindi man lang siya titingnan ni Henry. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Allen kung ano ang plano niyang gawin kung siya ay magiging emperador. Ngunit hindi matandaan ni Cortez. Kaya itinuro ni Allen na nilamon siya ng labis na mga kapangyarihang demonyo kaya hindi niya namalayan na sinasaktan niya ang pinakamahalagang tao para sa kanya. Biglang umiyak si Cortez at pagkatapos nito, kinaawaan siya ni Henry at tinanong kung may paraan ba para matulungan siya nito, ngunit sinisi ni Cortez si Allen sa kanyang pagtanggi at sinunggaban si Henry. Nang sandaling iyon, binalaan siya ni Allen na bitawan ang kapangyarihang demonyo, ngunit tumanggi si Cortez at sinabing gusto niya ang lahat. Kaya, nag-transform siya bilang isang halimaw at pinakawalan ang kanyang mga kapangyarihan. Gayunpaman, habang hinaharangan ni Allen at Celia ang atake, biglang dumating si Lezet at pinutol ang mga kamay ng demonyo. Nagulat si Celia, at tinanong kung ano ang ginagawa niya, at isiniwalat ni Lezet na may utang siyang pabor kay Allen. Nang sandaling iyon, nagpasya si Cortez na tapusin silang lahat, at sinabi ni Allen na hindi na siya magpipigil pa dahil wala na si Henry sa tabi niya. Bigla, nag-transform si Cortez na parang kamukha ni Venom at naglunsad ng isang pag-atake, na iniwasan ni Allen. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang espada at tinusok ito kay Cortez. Matapos siyang mawala, tumakbo si Henry at nagpasalamat kay Allen sa pagligtas sa kanya. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-alburuto si Henry, kaya't pinutol sila ni Lezet at iminungkahi na tumakas sila bago pa maging komplikado ang mga bagay-bagay.